Sabi nga ng mga nakatatanda, kung ano ang itinanim, siya ang anihin. Sa buhay, ang patas ng karma ay palaging patas. Ang lahat ay may nakatakda ng walang kailangang manisi o magparusa. Halina't pagnilayan natin ang kwento ni Lola Teresa. Buong puso siyang nag-alaga sa kanyang apong 14 na buwang gulang pa lamang. Ngunit siya ay kinutya at pinataboy ng kanyang sariling manugang upang matulog sa malamig na bodega. Ang mas masakit pa, walang awang tumanggi ang manugang na mag-ambag ng pera para sa operasyon ng kanyang biyenang lalaki na may malubhang karamdaman. Sa kabila ng paghihirap, hindi nakipagtalo si Lola Teresa at wala ni isang salita ng pagrereklamo. Isang umaga ng Nobyembre, tahimik lamang siyang nag-impake ng kanyang maleta at umalis ng siyudad pabalik sa probinsya. Upang pagkatapos noon, ang gulong ng karma ay kusa ng umikot bilang isang likas na batas ng buhay. Inaanyayahan namin kayong makinig. Nandito na ang biyenan ko, ma. Mula bukas hindi ko na kailangang ihatid si Tommy sa daycare. Salamat naman. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Kausap ni Patricia sa telepono ang kanyang sariling ina. 11:00 na iyon ng gabi. 2 oras pa lamang mula ng ihiga, ko ang aking likod sa folding bed galing IKEA sa loob ng bodega. Napakanipis ng pader ng kondo. Kasing nipis ng papel. Narinig ko ang lahat, hindi ako lumingon, ipinikit ko lamang ang aking mga mata. 68 taong gulang na ako, bulong ko sa sarili. 68 taong gulang na lumuwas ng Manila para mag-alaga ng apo, natutulog sa bodega. At naririnig ang manugang na tinatawag akong biyenan sa telepono sa unang gabi ko pa lamang. Hindi na ito nakakagulat. Inihanda ko na ang aking isipan bago pa man ako sumakay ng bus papunta rito. Ako si Teresa, ang probinsya ko ay sa Bulacan, sa labas ng Manila. Nagturo ako sa elementrya ng 41 taon, 8 taon ng retirado. At may pensyon na petantaysin por hanurit. Ang asawa ko ay si Carding, 3 taong mas matanda sa akin, isang magsasaka. Mayroon kaming 2 anak, si Anton ang panganay, 36 na taong gulang, isang civil engineer sa Manila. Si Elena ang anak kong babae, 33 taong gulang, nakapag-asawa sa aming bayan. Ang asawa niya ay si Diego, nagmamaneho ng bus mula Cubao pauwi ng Bulacan. 5 taon nang kasal si Anton. Ang asawa niya ay si Patricia, 32 taong gulang, accountant sa isang foreign company sa Industrial Park ng Laguna. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Tommy, 3 taong gulang na ngayon. 14 na buwan na ang nakalipas. Tumawag si Anton sa probinsya at sinabing, "Ma, hirap na hirap po kami ngayon. Nasa edad na po si Tommy para mag-daycare, pero tanmitazin 1 buwan ang private daycare, ang layo naman ng public. Hindi po pabor sa amin. Pwede po ba kayong pumunta rito at tumira muna sa amin ng ilang taon? Ma, kapag pumasok na siya sa grade 1, pwede na po kayong umuwi." Pagkarinig ko noon ay hindi ako agad sumagot. Hawak ko ang telepono at tumayo ako sa gitna ng bakuran habang tinitingnan si Carding na nagtatabas ng kawayan sa may unahan ng bahay. Tumingala siya at nagtanong kung ano iyon. Sinabi kong gusto ni Anton na lumuwas ako para mag-alaga kay Tommy. Ibinaba ni Carding ang kutsilyo, tinapos ang pagtapyas sa kawayan na ginagawa niya at tahimik ng ilang sandali. "Umalis ka na, kailangan ka ng apo natin." Tumihim siya at sinabing, "Kaya ko na ang sarili ko rito. Magtatanim ng gulay at mag-aalaga ng manok, walang dapat ipag-alala." Tinanong ko siya kung hindi, ba siya mas mahina kaysa noong nakaraang taon. "Malakas ako," sabi niya. "Umalis ka na." Dahil sinabi niya iyon, umalis ako. 40 taon na kaming magkasama ng asawa ko, isang salita lang ay nagkakaintindihan na kami. Hindi niya gusto na tanggihan ko ang aming anak. Ayaw ko rin namang iwan siyang mag-isa sa bahay. Pero kailangan akong apo ko. Tumihim ako at nag-impaking ang 3 pares ng damit. 1 bote ng efficacent oil, reserbang salamin sa mata. 1 garapon ng inihaw na mani at bawang na ginawa ko. Ilang piraso ng dalanghita mula sa aming bakuran at 1 supot ng munggo para igawa ng lugaw si Tommy. Maliit lang ang maleta, kaya akong bitbitin ng 1 kamay. Kinabukasan ng umaga, hinatid ako ni Diego sa terminal ng bus. "Ma, linggo-linggo po akong may biyahe pa Cubao. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ako, dadaan po ako sa bahay ni na kuya para bisitahin kayo. Huwag po kayong mahiya." Tumihim ako at tumango. Manugang ko lang si Diego pero mabuti siyang tao. Ang maging isang mabuting manugang sa ibang pamilya ay isang napakahalagang bagay. Sinundo ako ni Anton sa terminal ng Cubao.
Nakasuot siya ng asul na polo, nanginitim ang ilalim ng mga mata. Niyakap niya ang maleta ko at naunang maglakad. Ma, pasensya na po, maliit lang ang kwarto natin, pagpasensyahan niyo na po. Ngumiti ako at tumango habang sinasabing, kahit sa ang kwarto anak, ayos lang. Basta makatulog akong ang maayos. Hindi na nagsalita pa si Anton. Sa buong biyahe ng taxi mula Cubao hanggang Pasig, nakatingin lang siya pa sa labas ng bintana at hindi nakatingin sa akin. Hindi rin ako nagtanong, alam kong nakukonsensya siya. Ang mga lalaking Pilipino, kapag nakukonsensya sa kanilang ina, walang masabing kahit isang salita. Pagdating sa kondo sa ikalabing-4 na palapag, binuksan ni Patricia ang pinto. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang manugang ko sa bahay nila. Nakasuot si Patricia ng mapusyaw na rosas na silk pajamas, nakapusot pa'y taas ang buhok, maputi ang balat at maganda. Kailangan kong aminin na maganda ang manugang ko. Ang ganda ng isang taong taga-siyudad, malinis, mabango at walang bahid ng alikabok. Ma, nandito na po pala kayo. Ngumiti si Patricia, isang ngiting pilit. Ibinaba ko ang maleta. Tumakbo palabas si Tommy, tiningnan ako at nagtago sa likod ng hita ang kanyang ina. Tommy, bumati ka sa lola mo, anak, utos ni Patricia. Magandang araw po, lola, bati ng bata. Napakaliit ng boses ni Tommy, naninibago ang mga mata niya sa akin. Tama lang din naman. 2 beses pa lang niya akong nakita noong napakaliit pa niya, paano niya ako maalala. Yumuko ako at sinabing, Tommy, si lola ito. Patuloy siyang nagtago sa hita ng kanyang ina. Tinapik ni Patricia ang balikat ng anak at sinabing, pumasok ka na sa kwarto at maglaro. Hayaan mo na nating magpahinga si lola. Tumakbo papasok si Tommy. Tumayo si Patricia, naunang maglakad at iginiyaak sa kakwartong tutulugan ko. Isang bodega na 6 na square meters. Sa loob ay may isang walis, isang lumang vacuum cleaner at 2 karton na nakasalansan sa gilid. Naglagay si Patricia ng isang folding bed galing IKEA dikit sa pader, isang manipis na kumot, isang unan at isang maliit na stand fan. Dito po muna kayo sa kwartong ito, ma. May folding bed galing IKEA, napaka-comfortable po niyan. Yung master's bedroom po kasi kailangan para kay Tommy at sa crib niya. Yung isa pang kwarto ay sa aming mag-asawa. Pagpasensyahan niyo na po, mamaliit lang po ang kondo natin. Tiningnan ko ang kwarto at ngumiti. Mabuti ito. Anak, sanay na si mama sa probinsya, kahit saan ay nakakatulog ako. Mas madali nga sa kwartong ito, malapit sa kusina. Pagkagising ko sa umaga madali akong makakapagluto ng lugaw para kay Tommy. Ngumiti si Patricia at tumango. Napakamaasikaso niyo po ma. Sige po, ayusin ko na po ang mga gamit niyo. Papasok muna ako sa kwarto para magpahinga saglit. Pumasok si Patricia sa kwarto at isinara ang pinto. Binuksan ko ang maleta, 3 pares ng damit, efficacy oil, salamin sa mata, garapong ng inihaw na mani at bawang na ginawa ko sa bahay. Ilang dalang hita, supot ng munggo. Tinupi ko ang aking mga damit at inilagay sa kaisa-isang bakanting espasyo sa bakal na estante sa loob ng bodega. Ang estanteng iyon ay ginagamit para paglagyan ng tissue paper at sabong panlaba. Isinantabi ko ang mga tissue paper para magkasya ang 3 pares ng damit ko. Ang garapon ng mani ay inilagay ko sa paanan ng kama at dinala ko ang supot ng munggo sa kusina. Binuksan ko ang refrigerator. Balak ko sanang ilagay ang munggo sa ibabang bahagi. Sa ikatlong palapag ng refrigerator, may isang plastic na lalagyan na may nakadikit na papel, malinaw ang sulat kamay. Kay Patricia, huwag kainin. Sa loob ng lalagyan ay may 4 na garapon ng Greek yogurt, isang hiniwang salmon at isang garapon ng blueberry jam. Tiningnan ko ito, nanatili akong nakatayo ng 3 segundo at saka ko isinara ang refrigerator. Ipinatong ko na lamang ang supot ng munggo sa labas sa ibabaw ng kahoy na estante sa tabi. Sa unang gabi, gaya ng nasabi ko na, narinig ko si Patricia na tumawag sa kanyang sariling ina. Nandito na ang biyenan ko ma. Mula bukas hindi ko na kailangang ihatid si Tommy sa daycare. Salamat naman at natutulog siya sa bodega, nilagyan ko ng folding bed galing IKEA. Madali na, makakatipid pa ng 10,000 sa private daycare ma. Ang galing kong mag-isip, di ba ma? Nakahiga ako sa folding bed, nakapikit. 68 taong gulang na ako, bulong ko sa sarili. Kinabukasan, gumising ako ng alas 4 ng umaga. Sanay na ako. Sa probinsya ay gumigising din ako ng ganitong oras para magpakain ng mga manok. Pumunta ako sa kusina, nahugas ng bigas at nagsaing. Sa ibabaw ng refrigerator ay may isang bagong piraso ng papel na idinikit ni Patricia kagabi. Schedule ni Tommy.
Alas 4, magluto ng lugaw. Alas 5, maglaba. Alas 6, pakainin si Tommy. Alas 7, ihatid sa daycare. Alas 5 ng hapon, sunduin. Alas 7 ng gabi. Hapunan, alas 9 ng gabi. Paliguan at patulugin. Sinuot ko ang aking salamin at binasa itong mabuti. 2 beses kong binasa. Paano naman ang oras ng pagkain ko? Ang tanong na ito ay inisip ko lamang, hindi ko sinabi ng malakas. 68 taong gulang na ako, sino ba namang magtatanong ng ganyan sa manugang? Nang araw na iyon, kumain akong mag-isa ng tanghalian. Bahaw mula sa umaga, binuhusan ko ang sabaw ng kangkong. Nasa daycare si Tommy. Nasa trabaho si Anton, nasa trabaho si Patricia. Ako lang mag-isa sa kondo kasama ang refrigerator na may lalagyan na huwag kainin ni Patricia. Lumipas ang unang buwan. Sa katapusan ng buwan, inabutan ako ni Anton ng isang sobre. Maalawans niyo po, itago niyo po at bumili kayo ng kung ano mang gusto niyo. Binuksan ko ito, tasa. 2 bagong-bagong perang papel na tigdutasa. Anton, anak, masyado naman atang malaking ito. May pensyon na si mama, hindi ko na ito kailangan. Itago niyo na po yan, ma. Ang sahod ko po ngayong buwan ay 60,000. Tama lang po nabigyan ko kayo ng 4,000. Ang natira ay para sa gastusin namin ni Patricia sa bahay. Ibinulsa ko ito sa loob ng aking damit. Nang gabing iyon, matapos makatulog si To, binuksan ko ang brown na kwaderno na dinala ko mula sa probinsya. Ito ang ginagamit ko para itala ang mga gastusin ko buwan-buwan mula na magretiro ako. Isinulat ko, Marso, natanggap ang 1,000 mula kay Anton. Dinagdag sa gatas ni Tommy. Bumili ng bagoong Hanwini na tira, 2,800. Isinara ko ang kwaderno at itinago sa ilalim ng unan. Wala akong pinagsabihan tungkol sa kwadernong ito. Kahit kay Carding kapag tumatawag ako sa probinsya tuwing katapusan ng linggo, hindi ko sinasabi. Sa 2 linggo ng 2 buwan, tumawag sa akin si Diego. Bumibiyahe siya papuntang Cubao. Nakaparada na po ako. 10 minuto po nandiyan na ako. Nagpadala po ang asawa kong ang kunting gamit mula sa probinsya. Natuwa ako, bumaba ako para pagbuksan ng pinto si Diego. Dala ni Diego ang isang malinis na katutubong manok na 2.5 kilo, 2 kilong malakit, 10 itlog ng native na manok, 1 bikis ng pechay. Maalikabok ang damit ni Diego dahil sa biyahe, basang-basa ng pawis ang kanyang buhok. Alam po namin ni Elena na nahirapan kayo rito, ma. Pakuluan niyo po yung manok para makakain si Tommy. Yung malakit po gawin niyong suman. Maganda po yung itlog para sa inyo at sa apo niyo. Hawak ko ang supot, namumuo ang luha sa aking mga mata. Diego, maupo ka muna rito. Ipagtitimpla kita ng saa. Huwag na po, ma. Kailangan ko na pong bumalik sa terminal para sunduin ang mga pasahero sa hapon. Mag-ingat po kayo sa kalusugan niyo, babalik po ako sa susunod na linggo. Umalis na si Diego. Nakatayo ako sa gitna ng kusina hawakang supot nang lumabas si Patricia mula sa kwarto at sumulyap sa dala ko. Ano po ang ipinadala ng bayaw ko mo? Manok, malagkit at itlog, anak. Ipinadala ni Elena. Ngumiti ng pilit si Patricia. Naku, bakit kailangan pa nilang magpadala? Marami namang ganyan sa supermarket. Naghihirap na nga silang mag-asawa tapos nagpapaka-formal pa. Pagkasabi noon, pumasok si Patricia sa kwarto at isinara ang pinto. Nakatayo lang ako roon. Wala akong sinabi. Binuksan ko ang refrigerator para maghanap ng espasyo para sa manok. Puno ang refrigerator kaya kinailangan kong itulak sa gilid ang lalagyan ni Patricia na huwag kainin. Kailangang dahan-dahan ang pagtulak ko. Baka kasi magkaproblema kapag masyado kung nagalaw. Nang buwang iyon, umuwi si Patricia sa Batangas para bisithin ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Linggo ng gabi, umuwi si Patricia hila ang kanyang maleta. Masayang-masayang mukha. Pagpasok niya sa kwarto, narinig ko sa kabilang pader ang tanong ni Anton. Bakit hindi ka nagbus para mas mura? Ang taxi mula rito hanggang Batangas ay inabot ng halos paypantilyan. Pagod ako ay oko sa maraming tao. Bibilangin mo ba bawat patak ng tuyo at bawat butil ng bawang sa akin? Sahod ko ito kaya ako ang gagastos. Wala naman akong sinasabi. Nanghihinayang lang ako. Gusto mo bang mag-tricycle na lang ako para mas mura pa? Natahimik si Anton. Nakaupo ako sa kusina habang nagbabalat ng bawang. Narinig ko ngang malinaw ang bawat salita. Sahod ko ito kaya ako ang gagastos. Ang linyang iyon ay nakatatak sa isip ko ng 1 buong linggo. Sa 3 buwan, nagkaroon ako ng kaunting sinat, 38 degree pero gumising pa rin ako ng alas 4 ng umaga.
Pagkatapos kong magluto ng lugaw para kay Tommy, umubo ako ng ilang beses. Dumaan si Patricia sa kusina para kumuha ng tubig at tiningnan ako. Ma, magsuot po kayo ng mask kapag nagluluto. Baka mahawa si Tommy. Oh, mag-ingat ka sa pagpasok, anak. Umalis sina Patricia at Anton. Hinanap ko sa maleta ang dalang tuyong luya. Nagtimpla ako ng salabat at ininom ito ng mag-isa. Nang araw na iyon, ang lagnat ko ay umabot ng 38 at kalahati. Sinundo ko pa rin si Tommy, pinakain, pinaliguan at pinatulog. Pag-uwi ni Patricia ng gabi, hindi man lang niya tinanong kung bumaba na ang lagnat ko. Sa ika-4 na buwan, may isang maliit na pangyayari. Nagsimula ng tawagin ni Tommy ng malinaw ang salitang lola. Dati ay lola lang ng pabungi-bungi ang kaya niyang sabihin. Nang araw na iyon, naglalaro siya ng block sa sala. Bigla siyang tumingin sa akin at sinabing, "Lola, sumali po kayo sa akin sa pagbuo nito." Nagpupunas ako ng kabinet ng sapatos noon. Lumingon ako at ngumiti. Ibinaba ko ang basahan at umupo sa sahig kasama ang aking apo. "Oh, sasali si Lola. Ang galing naman ng apo ko. Marunong ka nang tumawag kay Lola." Nang gabing iyon, pinuksan ko ang ikalawang kwaderno. Kulay aso lang pabalat nito na binili ko sa palengke ng Pasig noong unang buwan sa halagang 70. Binili ko ito para gawing diary ni Tommy. Ika-17 ng buwan, 3 taong gulang na si Tommy. Tinawag na niya akong lola ng malinaw. Naiyak si lola sa tuwa. Itinago ko ang kwaderno sa ilalim ng unang katabi ng brown na kwaderno ng gastusin. Sa ika-5 buwan, isang gabi, ginabi ng uwi si Patricia. Kumain siya ng niluto ko. Ibinaba ni Patricia ang kanyang mga kubyertos sa gitna ng pagkain. "Ma, medyo maalat po ang sabaw ngayon. Sabi po ng doktor, matabang lang po dapat ang ipapakain kay Tommy." Tumango ako. "Iba na lang ang iluluto ni Mama bukas, anak." "Pasensya na." Nakaupo si Anton sa tabi niya. Inubos ni Anton ang sabaw na salang sinasabi. Kumain din si Tommy, hindi nagreklamo si Tommy na maalat. Pagkatapos kumain, nilikpit ni Patricia ang kanyang mangkok. Ang tunog ng mangkok na inilagay niya sa lababo ay malakas. Naguhugas ako ng kaldero at hindi ako lumingon. Sa ika-6 na buwan, dumaan ulit si Diego galing Cubao. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng kalahating kilong sinaying na tulingan. Niluto ito ni Elena sa bahay. Umupo si Diego kasama ko sa kusina ng 30 minuto. Hindi nagmamaddaling umuwi si Diego ngayon. "Nakakatulog po ba kayo ng maayos, ma? Hindi po ba umiiyak si Tommy sa gabi? Sumasakit po ba ang likod niyo?" Mabagal ang pagtatanong ni Diego sa bawat tanong. Tinatanggal niya ang plastik ng bote ng tubig na ibinigay ko sa kanya. Rinig ang pagkaluskos ng plastik. Tumango at umiling ako batay sa kanyang mga tanong. Hindi ako nagsasalita ng marami, pero sa tanong na kung sumasakit ba ang likod ko, nabilaukan ako. "Oh, mas sumasakit ang likod ni Mama rito kaysa sa probinsya." Kumunot ang noo ni Diego. "May matigas po ba kayong kamama? Napakalambot po ng folding bed na IKEA. Kapag matagal niyo pong inihiga, sasakit po ang likod niyo. Sabihin niyo po kay Kuya Anton na maglagay ng kahoy na tabla para sa inyo. Mahuwag na kaya pa naman ni Mama." "Huwag mo nang abalahin si Anton." Tiningnan ako ni Diego nang hindi nagsasalita. Dumaan si Patricia, tumango bilang pagbati at pumasok sa kwarto. Pag-uwi ni Diego, hinatid ko siya hanggang sa pinto ng kondo. Nag-aalangan si Diego sa pinto. "Ma, kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po ako. 40 kilometro lang po ang layo ko mula sa Manila. Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. O, mag-ingat ka sa pagpapatakbo, anak." Umalis na si Diego, isinara ko ang pinto. Sumandal ako sa pinto. Hindi ako umiyak, ngunit tumayo ako roon ng ilang sandali. Sa ika-7 buwan, pumunta si Patricia sa spa sa unang pagkakataon. Pag-uwi ni Patricia, pumunta siya sa sala at tinawagan ang kanyang kaibigan. Kakatapos ko lang magpaayos ng buhok. "Sik, sis. Yung facial mask na unsiksik. Sulit na sulit, no? Gumanda talaga ako. Naglalaga ako ng kangkong noon." Hindi ako lumingon, inilagay ko ang gulay sa salaan, ibinuhos ang sabaw sa isang malaking mangkok at pinigaan ng kalamansi. Iyon ang hapunan namin ni Tommy. Kumain si Anton kasama ng mga kliyente. Si Patricia naman ay kumain din sa labas. Kaming dalawa na lang ni Tommy ang naiwan sa maliit na nasa kusina. Pagkatapos kumain ng kanin na may sabaw ng kangkong, tumingin sa akin si Tommy. "Lola, kumain na po kayo kasama ko." "O, kumain na si Lola, apo." Nagsinungaling ako, hindi pa ako kumakain. Hinihintay ko munang makatulog si Tommy bago ako kumain. Kumain ako ng bahaw mula tanghalian na binuhusan ng lumang sabawang gulay. Nang gabing iyon,
Matapos patayin ni Patricia ang ilaw sa kwarto, palihim ako tumawag sa probinsya. Carding, kamusta ka na? Malakas ako. Kamusta si Tommy? Marunong na siyang tumawag ng lola. Carding, malinaw na malinaw. Mabuti. Ikaw, kamusta ka? Malakas din ako. Medyo sumasakit lang ang likod ko pero mas maayos na ngayon. Totoo ba yan? Totoo, matulog ka na ng maaga, huwag kang magpuyat kakanood ng TV. Ibinaba ko ang telepono, nagtago ako kay Carding. Si Carding ay 3 taong mas matanda sa akin. Mas sakitin kaysa sa akin. Ayaw kong mag-alala siya. Sa katapusan ng ika-7 buwan, nagbigay ulit si Anton ng karpruson. Maitago niyo lang po itong binibigay ko sa inyo buwan-buwan. Oh, nakakahiya naman anak sa binibigay mo. Huwag po kayong mahiya, ma. Nag-aalaga po kayo ng apo niyo para sa amin kapag hindi niyo po tinanggap pa. Makokonsensya po ako. Kinuha ko ito. Nang gabing iyon, isinulat ko sa kwaderno. Setyembre, natanggap ang 4,000 mula kay Anton. Dinagdag sa diaper ni Tommy, 8,000 tong trig. Bumili ng gamot sakit sa likod ni Mama, 360T. Bumili ng regalo sa kaarawan ni Tommy, 1,000. Natira, 1840. Ang pensyon ko ng buwang iyon ay pumasok sa bank account, 8,000 phone trade. Dinagdagan ko ang pambili ng gatas ni Tommy ng 3,000. Ang sariwang gatas na binibili ni Patricia para kay Tommy ay nasa karton na nagkakahalaga ng 72 bawat isa. 3 karton ang naubos ni Tommy sa isang araw, napakabilis maubos. Hindi ako nagsasalita. Hindi rin nagtatanong si Patricia. Sa ika-8 buwan, sa pagtatapos ng buwan, nagtutupi ako ng mga tuwalya sa bodega. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ko, gayon din ang pinto ng kwarto ni Patricia. At napakanipis ng pader. Narinig kong kausap ni Patricia ang kanyang ina sa telepono. Ma, ang sahod ko po ngayong buwan ay 50,000 kasama ang bonus. Itinabi ko na po ito para sa knee replacement niyo. Sabi po ng doktor, 30,000 po sa isang tuhod, huwag po kayong mag-alala, isang sandali ng katahimikan. Hayaan niyo na po yung asawa ko at ang biyenan ko. Bahala na po silang mag-asawa na mag-alaga sa isa't isa. May 8. Trizan pa namang pensyon yung biyenan ko. Yung 36 times na sahod ni Anton ay sapat na para buhayin si Tommy at bayaran ang upa. Wala akong binabayaran kahit ano. Ang galing ko, di ba? Ma, nanatili akong nakatayo, nagtutupi pa rin ng bimpo ang aking mga kamay. Hindi ko binitiwan ng bimpo, hindi ako umiyak, hindi ako lumingon. At naplano ko na po, ma. Kapag 4 na taong gulang na si Tommy at papasok na sa malaking preschool, pauwiin na natin sa probinsya ang biyenan ko. Hindi na po siya kailangan noon, mga 5 buwan na lang po. Magtiis na lang po kayo ng 5 buwan pa. Tinapos ko ang pagtutupi sa bimpo, ibinaba ko ito at umupo sa gilid ng folding bed. Tumunog ang folding bed na IKEA. 50,000 na bonus itatabi para sa tuhod ng sariling ina. Akala ni Anton 13,000 lang ang sahod ng asawa niya. Sinabi na sa akin ni Anton noong una siyang nagbigay sa akin ng 4,000. Tumawa siya at sinabing, ganoon din po ang sahod ng asawa ko, ma, 32,000. Pinagsama naming dalawa, 60,000 po, sapat na para kay Tommy at para pambayad sa kondo. Hindi alam ni Anton, naniniwala siya sa kanyang asawa, anak ko si Anton. Umupo ako sa gilid ng kama ng ilang minuto. Hindi ko alam kung ilang minuto, maaring 5, maaring 10. Hindi ako tumingin sa orasan. Pagkatapos ay tumayo ako, binuksan ng brown na kwaderno. Balak ko sanang magsulat pero hindi ko alam kung ano ang isusulat. Hindi ito tungkol sa gastusin, ibang usapan na ito. Isinara ko ang kwaderno, inilagay sa ilalim ng unan, humiga, ipinikit ang mga mata at sinabi sa sarili, tingnan natin. Anak ko si Anton, kailangan niyang makita mismo. Hindi ako magsasalita, hindi ako makikialam sa usapang mag-asawa nila. Ako ang biyenan, mananatili ako sa pwesto ng isang biyenan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga akong pinakikinggan ang tunog ng aircon mula sa kwarto ni Patricia na tumatagos sa pader. Bawat kalahating oras bumabalingwang akong ang higa. Tumutunog ang folding bed na IKEA. 4:00 ng umaga bumangon ako. Pumunta sa kusina para mahugas ng bigas at magsaing. Sa oras na ito sa probinsya, gising na rin si Carding. Lumalabas na siya sa bakuran at tumitihim para magpakain ng manok. Hindi niya alam kung ano ang narinig ko kagabi. Hindi ko sinabi kay Carding, wala akong pinagsabihan. Itinago ko ang kwentong ito sa loob ko tulad ng pagtatago ko ng kwaderno ng gastusin sa ilalim ng unan. Naghintay ako. Lola, nasusuka po ako. Ang liit ng boses ni Tommy 2:00 ng madaling araw.
Himbing at gising ako sa pagtulog sa folding bed, agad akong napabangon. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Nakaupo si Tommy sa gitna ng kanyang kama, namumutla. May gatas na isinuka sa bibig. Binuhat ko siya papunta sa banyo, pinunasan ko ang bibig niya ng maligamgam na tuwalya. Umiiyak siya ng mahina. Masakit po ba ang bibig mo? Inangat ko ang kanyang labi. May 3 hanggang 4 na maliliit na pulang singaw sa loob ng kanyang bibig, may maliliit na pulang pantal din sa kanyang mga kamay at paa. Nakapag-alaga na ako ng maraming bata. Alam kong hand, foot, and mouth disease o HFMD mild case ito. Nasa Cebu si Patricia noon para sa isang business trip, 2 araw na siyang nandoon at may 3 araw pa bago umuwi. Si Anton naman ay nasa pakikipagkita sa kliyente ng kumpanya, 2:30 na nakauwi. Amoy alak siya at dumiretso agad sa kwarto para matulog, hindi niya alam na may sakit ang kanyang anak. Ako na ang gumawa ng paraan. Kinaumagahan, binuhat ko si Tommy papunta sa Rizal Medical Center. Nagreseta ang doktor ng gamot. Nagpayo na isolat siyang ang 7 araw. Punasan ang bibig ng malabnaw na tubig na may asin at pakainin ng pinalamig na lugaw. Nagpasalamat ako sa doktor. Hindi ko tinawagan si Patricia, hindi ko rin sinabi kay Anton. Sa sumunod na 5 araw, 3 oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Pabalik-balik ang lagnat ni Tommy. Tuwing umiiyak siya, gumigising ako. Pinupunasan ko siya, pinapainom ng gamot at pinapakain ng lugaw gamit ang maliit na plastic na kutsara dahil hindi siya makalunok ng marami dahil sa sakit ng bibig. Sa gabi, kinakantahan ko siya ng uyayi mula sa probinsya. Matulog ka na aking apo, ang ibon ay lumilipad sa malawak na bukid. Hawak ni Tommy ang aking daliri hanggang makatulog, hindi ko tinatanggal ang kamay ko. Sa 5 araw. Dumating si Patricia, nahila ang kanyang maleta at binuksan ang pinto. May bagong kulay ang kanyang buhok, mapula-pulang kayumanggi, nakasuot ng puting blusa at amoy pabango mula pa sa labas. Ma, nalabhan niyo na po ba ang uniform ko? May meeting po ako bukas. Ito ang unang sinabi ni Patricia pagpasok sa bahay. Hindi niya tinanong si Tommy. Nalabhan na, anak, nakasampay sa loob ng banyo. Opo, ma. Bakit po ang kalat ng bahay? Ayusin niyo po ulit ha. Hila ni Patricia ang kanyang maleta papasok sa kwarto. Tiningnan ko si Tommy na natutulog sa kanyang crib, may marka pa ng singaw sa gilid ng labi. Hindi pa alam ni Tommy na nakauwi na ang kanyang ina at hindi ko rin siya ginising. Hindi ko nabanggit ang tungkol sa HFMD ng araw na iyon. Akala ko kasi makikita ito ni Patricia pagpasok niya sa kwarto ni Tommy. Hindi pumasok si Patricia, naligo siya, kumain ng niluto ko at natulog. Buti na lang hindi nilagnat si Tommy ng gabing iyon. Kinabukasan, nalaman din ito ni Patricia. Binuhat niya si Tommy sa umaga at nakita niya ang mga pulang pantal sa kamay ng anak. Maanong nangyari sa kamay ni Tommy? Nagka-HFMD ang apo mo, dinala ko na siya sa ospital. Nagreseta ang doktor ng gamot. Kailan pa po ito nagsimula? 5 araw na ang nakakalipas. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na sa business trip ka noon at ayaw kong mag-alala ka, kaya ko namang asikasuhin? Ibinaba ni Patricia si Tommy, hindi nagpasalamat si Patricia. Pumasok siya sa kwarto para magbihis papasok sa trabaho. Nalaman ni Anton ang nangyari mula kay Patricia. Tumawag si Anton sa akin mula sa Cite. Ma, bakit nagka-high FMD si Tommy hindi niyo man lang sinabi sa akin? Busy ka rin anak, kaya naman ni mama. Kahit na po ma, dapat sinasabi niyo po kung may nangyayaring ganyan. Oh, alam ko. Ibinaba ko ang telepono, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit ako nanginginig. Nagtimpla ako ng salabat at ininom ito mag-isa sa kusina. Nang linggong iyon, gumaling si Tommy at bumalik na sa daycare. Sa unang linggo ng Oktubre, may nangyari tungkol sa kaarawan ng ina ni Patricia sa Batangas. Nag-order si Patricia ng cake sa kilalang bakeshop tulad ng Goldilocks sa halagang 1,000 Tatrish. Gabi palang umorder na si Patricia. Kinabukasan ng umaga, tinawag niya si Anton. Hon, pwede bang ikaw na ang magdala ng cake sa Batangas? May meeting ako buong umaga kaya hindi ako makakapunta. 9:00 pa ang bukas ng bakeshop, nasa trabaho na ako niyan. Mag-half day ka muna ngayon, kaarawan ng mama ko ito, hindi ito maliit na bagay. Tumawag si Anton sa akin mula sa City. Mapwede niyo po bang sunduin si Tommy ng mas maaga mamaya? Kailangan ko pong pumunta ng Batangas. Sige anak, anong meron? Kaarawan ng biyenan ko po. Nagpapatulong po si Patricia na dalhin ang cake doon. Sige, mag-ingat ka. 80 kilometro rin iyon. Natahimik sandali si Anton. Opo.
Kayo na po muna ang bahala kay Tommy. Ma, nagmaneho si Anton ng 80 kilometro papunta. Dinala ang cake, kumain kasama ng pamilya ng asawa niya sa loob ng kalahating oras at nagmaneho pabalik ng panibagong 80 kilometro. Gabi na, 10:00 na nang makauwi si Anton, pagod na pagod. Naalala ko ang kaarawan ko noong Setyembre. Hindi maalala ni Patricia. Naalala naman ni Anton na batiin ako ngunit hindi siya umuwi sa probinsya at hindi rin nagpadala ng regalo. Bumili lang siya ng silk na scarf na nagkakahalaga ng antizan bilang pampalubag loob kay Patricia na ibibigay sana sa akin noong lumuwas ako pa Manila noong nakaraang buwan. Sinabing late birthday gift daw. Ngumiti ako at nagpasalamat. Ngunit pera iyon ni Anton, walang inambag ni sangkusing si Patricia. Noong kaarawan ko, si Tommy lang ang nagbigay sa akin ng regalo. Nag-uwi siya ng isang papel na bulaklak na ginawa niya sa daycare. Kulay dilaw. Medyo lukot ang mga talulot. Inabot niya ito sa akin. Sabi daw ng teacher niya, gawin niya ito para ibigay sa lola niya dahil kaarawan daw ni lola ngayon. Hawak ko ang papel na bulaklak, ngumiti ako. Inilagay ko ito sa ibabaw ng folding bed at ipinit sa gitna ng diary ni Tommy. Salamat, apo ko. Ang teacher ni Tommy ay si Teacher Lenny. Nalaman ni Teacher Lenny ang kaarawan ko dahil noong sumundo ang isa pang lola ng kaklase ni Tommy, tinanong niya mga kaarawan ng mga lola para gawan ng card. Sinabi ko sa kanya, si Patricia, ni hindi ako tinanong kailan ang kaarawan ko sa buong taon na naging manugang ko siya. Kalahatian ng Oktubre nang may isa pang pangyayari, isang bagay na magpapabago sa lahat. Tumawag si Elena sa akin. Anak ko si Elena sa probinsya. Karaniwang tumatawag si Elena kapag gabi, na pero noon ay tumawag siya ng 3:00 ng hapon. Nasa kusina ako at nagbabalat ng kamote. Narinig ko ang nag-aalangang boses ni Elena. Ma, busy po ba kayo? Hindi naman, anak. Nasa daycare si Tommy. Bakit? Natahimik si Elena. Naririnig ko ang paghinga ni Elena. Ibinaba ko ang kutsilyo na ginagamit ko sa sangkalan. Ma, kakatapos lang pong mag-check up ni Papa sa PGH. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Anong sakit ng papa mo? May maliit po siyang sa prostate, stage 1. Sabi ng doktor kailangang operahan sa loob ng 2 buwan. Kung papatagalin pa, magiging stage 2 na ito. Aabot po ng 60,000 ang gastos kasama na ang mga gamot pagkatapos ng operasyon. Hindi ako nakapagsalita. Umupo ako sa plastic na silya sa tabi ng kusina, tumunog ito. Ma, naririnig niyo po ba ako? Naririnig kita. Alam na ba ang papa mo? Anong sabi niya? Agosto pa niya alam, ma. Itinago niya sa inyo. Pinagbawalan niya rin akong sabihin sa inyo. Natatakot siyang iwan ninyo si Tommy para umuwi ng probinsya. Sabi ni Papa, mas kailangan daw kayo ni Tommy. Mas kaunti lang ang kailangan niya. Napayuko ako. Ipinikit ko ang mga mata ng 1 segundo. Dinilat ko ang aking mga mata. Ang papa mo talaga. Mawala rin po sana akong balak sabihin. Pero sa susunod na linggo kailangan pong bumalik ni Papa sa PGH para sa isa pang endoscopy. Ise-schedule na pong ang doktor ang operasyon. Hindi ko po kaya, ma. Nakaipon lang po kaming mag-asawa ng 20,000. Si Kuya Anton, alam niyo naman, hawak ang asawa niya ang lahat ng pera. Ma, anong plano ninyo? Natahimik ako. Umiyak si Elena sa telepono. Elena, huwag kang umiyak, ako ang bahala. May sarili akong ipon, kukunin ko. Magkano po ang sa inyo, ma? 36,000. Kinita ko sa pagtuturo dati itinabi ko at hindi pa nagagalaw. Ma, huwag po kayong mag-aalala. Itago niyo na lang po ang pera para sa inyo. Sa susunod na linggo, uuwi ako para mag-withdraw sa bangko sa bayan. Huwag mong ibaba ang linya, mag-iisip pa ako. Opo, mama. Sasabihin niyo po ba kay Kuya Anton? Hindi pa. Hindi ko sasabihin, pinagbilin ng papa mo. Susundin ko ang gusto niya. Opo, ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa plastic na silya ng 5 minuto. Hawak ko pa rin ang kutsilyong pangbalat. Kalahati pa lang ang nababalatan ko sa kamote. Tiningnan ko ang kamote. Naisip ko na itinago ito ni Carding sa akin. 2 buwan niya itong itinago. Tuwing dulo ng linggo kapag tumatawag siya, tinatanong pa rin niya si Tommy, sinasabing malakas siya, huwag daw akong mag-alala. Alam ko na kung bakit niya itinago dahil may itinatago rin ako sa kanya. 40 taon na kaming mag-asawa, itinatago namin ang mga problema para hindi mag-alala ang isa't isa. Nang gabing iyon, tumawag ako sa bangko ng probinsya sa Bulacan. Hinanap ko si Kuya Dan, isang kakilala na nagtatrabaho roon. Sumagot si Kuya Dan sa telepono. Lola Teresa, may maitutulong po ba ako?
Kuya Dan, may passbook account ako na may 36,000 na hinulog ko pa noong 2007. Gusto ko sanang i-withdraw. Nandito ako sa Manila. Pwede ba akong umuwi ngayong weekend? Umuwi po kayo ng Sabado, Lola. Isischedule ko po kayo. Bakit po kayo magwi-withdraw? Baka po may maitutulong ako. Kukunin ko para sa asawa ko, kailangan siyang ma-ospital. Natahimik si Kuya Dan. Sige po, Lola. Umuwi po kayo ng maaga para maayos ko na ang papeles. Salamat, Dan. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko sinabi kay Anton. Hindi ko sinabi kay Patricia. Balak ko sanang magpaalam na umuwi ng probinsya sa dulo ng linggo. Sasabihin kong a-attend ako ng reunion ng pamilya. Pero nang linggong iyon, sinabi ni Anton na uuwi siya sa probinsya para bisitahin ang kanyang ama. Magmamaneho siya mag-isa pabalik. Natuwa ako. Naisip kong baka may kutob din si Anton. Umuwi siya ng Sabado ng hapon at bumalik ng linggong gabi. Linggong gabi, pinapasok ako ni Anton sa kwarto. Mama, upo po kayo rito. Umupo si Anton sa gilid ng kama. Mukhang walang tulog kagabi at mapula ang mga mata. Ma, alam niyo na po ba ang sakit ni Papa? Tiningnan ko si Anton. Hindi ako tumango o umiling. Alam ko na, anak. Tumawag si Elena sa akin noong 1 linggo. Itinago ni Papa sa atin. 2 linggo niyo na pong alam pero hindi niyo sinabi sa akin. Pinagbawalan ako ng papa mong magsabi. Tinupad ko lang ang pangako ko sa kanya. Mahindi na naituloy ni Anton ang sasabihin. Yumuko si Anton, pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hinayaan ko lang ang anak kong nakaupo ang gagmanoon. Anton, naisip ko na may 36,000 akong ipon, iwi-withdraw ko iyon. Kailangan ng papa mo ng 60 para sa operasyon, kulang pa ng 24,000. Tingnan mo kung makakagawa kang ang paraan, anak. Umangat ang tingin si Anton, bakit pera niyo ang gagamitin? Ako ang panganay, ako ang bahala. May handa ka bang pempri full? Natahimik si Anton. Wala siyang handang pera. Ibinibigay ni Anton ang sahod niya kay Patricia mula pa nang ikasal sila. Ang kondo na ito ay may natitira pang 1,600,000 sa bangko. Buwan-buwan kailangan nilang magbayad ng 28,000 para sa principal at interes. Sahod ni Anton ay 36 sijin. Sahod ni Patricia ayon kay Anton ay 36 sijin. Pinagsama ang dalawa, pagbawas ng pambayad sa kondo, may matitirang 36 sijin para sa pagkain, gastusin sa bahay at pag-aaral ni Tommy. Sa daycare pa lang ni Tommy, 10,000 na ang kailangan kada buwan. Alam ko ang lahat ng ito, kinakalkula ko sa utak ko sa loob ng 14 na buwan. Makakausapin ko po si Patricia. Accountant naman siya at may sahod din siya para maka-advance muna siya. Wala akong sinabi, tumango lamang ako. Sige anak, kausapin mo ang asawa mo, babalik na ako sa kwarto. Lumabas ako ng kwarto ni Anton. Dumaan ako sa sala, balak sanang pumasok sa bodega pero hindi ko ginawa. Tumayo ako sa tabi ng kabinet ng sapatos, nagtutupi ng mga bimpo na pinalambot ko sa labas. Mabagal ang pagtutupi ko. Sa loob ng kwarto, sinabi ni Anton kay Patricia, nakabukas ng bahagya ang pinto. Hon, may tumor sa prostate si Papa, kailangang operahan at gagastos ng 60 million sa susunod na 2 buwan. Baka pwede mo muna akong pautangin, babayaran ko rin unti-unti sa iyo. 2 segundong katahimikan, narinig kung ibinaba ni Patricia ang baso ng tubig sa mesa. Kakabigay ko lang ng 60,000 na advance para sa knee replacement ng mama ko last week. Hon, gumawa kang sarili mong paraan o sabihin mo kay Papa na maghintay pa ng ilang buwan. Nanatili akong nakatayo, hawak ko ang bimpo. Hindi ako lumingon, hindi ako pumasok. Hon, stage 1 pa lang sa Papa ko. Kapag hinintay pa ng ilang buwan, magiging stage 2 na, magiging triple ang gastos. Sabi ng doktor, Hon, hindi na nga makalakad ang mama ko. 70 taong gulang na siya. 71 taong gulang na si Papa. Mas malakas ang mga lalaki. Na-transfer ko na yung pera sa mama ko. Hindi ko na maibabalik yun. Na-advance mo para sa mama mo pero hindi mo kaya para sa papa ko. Anong klaseng pag-iisip yan? Nainggit ka ba sa mama ko? Pinanganak niya ako. Nahirapan ang nanay ko nang ipanganak niya ako. Hindi ako nainggit. Naisip ko lang na papa ko rin naman siya. Nanghihiram lang ako sa iyo, babayaran din naman kita. Sahod mo 36,000. Pagkatapos ibawas ang pambayad sa kondo at kay Tommy, magkano na lang matitira sa iyo? Kailan mo pa ako mababayaran? Ayokong makipag-away. Gawan mo ng sarili mong paraan, Hon. O kaya humingi kang ng tulong sa kapatid mong si Elena. Dapat may pananagutan din ang pamilya nila. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi nagsalita si Anton.
Natapos ko ang pagtutupi sa huling bimpo, ipinatong ko ang nakasalansan ng mga bimpo sa ibabaw ng kabinet. Naglakad ako papunta sa bodega, isinara ang pinto at umupo sa gilid ng folding bed. Tumunog ang kama, hindi ako umiyak. Hindi. Kinuha ko ang brown na kwaderno, binuksan sa isang blankong pahina at kumuha ng bolpin. Wala akong isinulat, pinatag ko lamang ang pahina ng papel. Pinatag ko ito ng 5 o 6 na beses. Pagkatapos ay sinara ko ang kwaderno, inilagay sa ilalim ng unan, humiga, ipinikit ang aking mga mata. At may isang linya sa isip ko, tingnan natin. Anak ko si Anton, kailangan niyang makialam dito mismo. Nang gabing iyon, patuloy akong nakinig, bahagya pa ring nakabukas ang pinto ni Patricia. Patuloy na nagsalita si Patricia kay Anton. Malambing ang boses na parang umaamo. Hon, huwag mo nang sabihin sa mama mo, baka mag-alala pa ang matanda at maging issue pa. Matanda na siya, baka inatakehin pa sa puso kapag nalaman. Tayo na lang ang gumawang ang paraan. Natahimik si Anton ng matagal bago siya sumagot. Sige, hindi ko nasasabihin kay mama, gusto ko ring tahimik na lang siya. Opo, pagbigyan mo na ako. Bukas titingnan ko kung makakahiram ako sa katrabaho ko. Narinig ko ito at napangiti akong tahimik sa dilim. Utang sa katrabaho. Sabi ni Patricia, utang sa katrabaho. Ang 50. Na nasahod at bonus niya ngayong buwan ay itinabi para ipadala ang 60,000 sa kanyang sariling ina noong nakaraang linggo. Tapos ngayon sasabihin niyang uutang sa katrabaho. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kinabukasan, gumising akong alas 4 ng umaga, nahugas ng bigas at nagsaing. Gumising si Patricia ng alas 6 at dumaan sa kusina para kumuha ng tubig. Ngumiti si Patricia sa akin at sinabi, maaga po akong alis ngayon. Pakilaban po ang silk blouse ko sa basket ha. Susuotin ko po sa Huwebes. O sige. Umalis si Patricia at sumunod na gumising si Anton. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata si Anton. Nagmamadali siyang kumain ng kanin at umalis. Sa buong linggong iyon, hindi na binanggit ni Anton ang tungkol sa pera sa akin. Hindi rin ako nagtanong. Gumigising pa rin ako ng alas 4, nagluluto ng lugaw at hinahatid sundo si Tommy. Pagdating ng dulo ng linggo, nagpaalam ako kay Anton na uwi ako sa probinsya ng isang araw. Sinabi kong may dadaluhan akong anibersaryo ng pagkamatay sa pamilya ng aking ina. Matagal po ba kayo doon, ma? Alis ng umaga, uuwi ng gabi anak. Ihahatid naman ako ni Diego. Opo, mag-ingat po kayo ma. Umuwi ako. Dumaan ako sa bangko kung saan nagtatrabaho si Kuya Dan para ayusin ang mga papeles na i-withdraw ang 36,000. Kinuha ko ang bungkos ng pera at inilagay sa loob ng katsang supot sa loob ng aking damit. Pumunta ako sa bahay ni Carding. Nakaupo siya sa unahan ng bahay, nagtatabas ng kawayan at nagulat nang makita ako. Bakit ka umuwi? Nasaan si Tommy? Iniwan ko muna sa mag-asawa, may kailangan akong asikasuhin ngayon. Umupo ako sa tabi niya. Kinuha ko ang supot ng pera at ipinatong sa hamba ng pinto. 36 mula sa ipon ko. Kunin mo para sa operasyon mo. Yung kulang na 20 partazin, bahala na si Anton at ang asawa niya na magpunan. Tiningnan ni Carding ang pera ngunit hindi niya ito kinuha. Itago mo yan. Hindi ko kukunin ang pera mo. Itago mo na, pera ko ay pera rin ng pamilya natin. Kung hindi mo kukunin, itatapong ko ito sa balon. Natahimik si Carding pagkalipas ng ilang sandali. Kinuha niya ito at inilagay sa loob ng isang kahoy na kahon kung saan niya itinatago ang mga papeles. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Teresa, huwag ka nang magsabi ng kung ano, babalik din ako ngayong gabi. Naghihintay si Tommy para pakainin ko ang lugaw. Tumango siya, hindi na siya nagsalita pa. Hinatid ako ni Diego sa terminal ng bus ng hapong iyon. Hindi nagtanong si Diego kung bakit ako umuwi. Ngunit nang makarating kami sa pasukan ng terminal, sinabi ni Diego, mapumapayat po si Papa ngayon. Alam na po ba ni Kuya Anton ang sakit ni Papa? Alam na niya anak. Nag-aalala po ba si Ate Patricia? Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa malawak na bukirin at hindi na rin nagtanong pa si Diego. Binuhat ni Diego ang aking maliit na maleta at ipinatong sa bus. Tawagan niyo po ako kapag nakarating na kayo sa kondo, ma. Madilim na po ang kalsada. Nag-aalala po ako. O, sagot ko. Nang gabing iyon, nakarating ako sa kondo. Wala pa si Patricia, pinapakain ni Anton si Tommy ng kanin. Tumakbo si Tommy at niyakap ang binti ko. Lola, bakit po kayo nawala ng matagal? Namiss po kayo ni Tommy. Binuhat ko si Tommy, nangangawit ang aking mga braso pero binuhat ko pa rin siya. Nandito na ulit si Lola para sa iyo. Tumingin sa akin si Anton.
May gusto sana siyang sabihin, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumalikod siya at kumuha ng kanin para kay Tommy. Itinago ko ang katsang supot sa bodega. Wala nang laman ng supot kaya inilagay ko ito sa loob ng kabinet ng gabing iyon. Nakahiga ako sa folding bed. Inisip ko na ibigay ko na ang 36 fees ko. Ang natitirang 20 fees ay responsibilidad na ni Anton. Hindi ko alam kung paano gagawa ng paraan ni Anton. Hindi ako nagtanong. Naghintay ako at ipinikit ang aking mga mata. Naalala ko si Carding na nakaupo sa unahan ng bahay, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang pera. Naalala ko si Tommy na tumatakbo para yakapin ang binti ko. Naalala ko ang sinabi ni Patricia kanina, huwag mo nang sabihin sa mama mo, baka mag-alala pa ang matanda at maging issue pa. Kaya pa ring mag-alala ng matandang ito. Inasikaso ng matandang ito ang kanyang asawa nang hindi nagiging pabigat sa kanyang manugang. Bumabalingwang ako ng higa, tumunog ang folding bed. Hindi ako nakatulog agad. Naririnig ko ang ugong ng aircon mula sa kwarto ni Patricia na tumatagos sa pader, umuugong ng buong gabi. Parang nahihirapan po kayong mag-alaga kay Tommy ngayon Gusto niyo po bang kumuha akong kasambahay para matulungan kayo? Sinabi ito ni Patricia habang kumakain kami ng hapunan noong Martes. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at ngumiti. Ibinaba ko rin ang aking kubyertos. Tiningnan ang aking manugang at ngumiti pabalik. Huwag na anak, kaya pa naman ni mama. Hindi sanay si Tommy sa ibang tao. Napakamaalalahanin niyo po ma. Sige po, kayo na po muna ang bahala, sabi niya. Sabihin niyo po sa akin kapag napagod na kayo ma. Kumuha si Patricia ng isang pirasong tokwa at ngumiti kay Tommy. Nakaupo sa tabi niya si Anton at hindi man lang inaangat ang ulo habang kumakain. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing tinanong ni Anton ang kanyang asawa tungkol sa siktitiya para sa operasyon ng kanyang ama. Sa buong linggong iyon, nagbago ang tono ni Patricia. Tuwing umaga pagkagising niya, nakangiti siyang nagsasalita. Ma, nainom niyo na po ba ang gamot niyo sa likod? Sa gabi, nakusa siyang mahugas ng plato ng isang beses. Bumili siya ng isang kahon ng bird's nest drink na nagkakahalaga ng wang. 200 at ibinigay sa akin, sinabing, mainumin niyo po ito para lumakas kayo. Lagi po kayong puyat kapag nilalagnat si Tommy. Kinuha ko ito at nagpasalamat. Itinago ko ito sa loob ng kabinet sa bodega at hindi ko ininom kahit isang bote. Nang dumating ang dulo ng linggo, palihim ko itong itinimpla para ipainom kay Tommy. Masarap ang pagkakain ni Tommy at nagtanong, Lola, kaninong bird's nest po ito, bakit ang sarap? Ngumiti ako at hindi sumagot. Inuuto ako ni Patricia. Inuuto niya ako. 68 tong gulang na ako. 41 tong nagturo. Nababasa ko ang kanyang intensyon. Ang manugang na ito ay nakahanda nang pauwiin ako sa probinsya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang usapan tungkol sa pagkuhang kasambahay ay ang unang hagbang ng pagpapakabuti. Pagkatapos ay magrereklamo na maling damit ang nalabhan ng kanyang biyenan. Maalatang niluto, pumayat si Tommy at doon na ako pauwiin. Hindi ako kumibo, naghintay ako. Iniiwasan ako ni Anton. Sa umaga, hindi siya makatingin sa aking mga mata at sa gabi nagmamadali siyang kumain. Alam ni Anton na narinig ko ang buong pagtatalo nila ng gabing iyon. Ang mga lalaking Pilipino, kapag alam nilang nasasaktan ang kanilang ina, nananahimik lang sila, hindi humihingi ng tawad, hindi nagpapaliwanag, tahimik lang. Noong Huwebes ng linggong iyon, tumawag sa akin si Elena habang nag-aayos akong ang gulay. Ma, na-schedule na po ang PGH ang operasyon ni Papa. Sa Huwebes po, ika-8, 18 araw na lang po. Tumanggo ako, kumusta ang pera, anak? Nakapag-ipon po kami mag-asawa ng 24,000 pero kailangan po naming umutang ng 566 kay Kuya Berto doon sa labas ng bayan. 20% po ang tubo kada buwan. Hindi po sapat ang pera namin para kay Papa. Nasaan ang Kuya Anton mo? Hindi pa po tumatawag si Kuya Anton sa akin. Ma, may paraan po ba kayo? Natahimik ako. Tiningnan ko ang basket ng kangkong na kalahati ko pa lang naayos. Hawak ko pa rin ang tangkay ng gulay. Elena, naibigay na ni Mama ang bahagi ko. Ang 36,000 ay galing kay Mama, ang natitirang 24,000 ay bahagi na ng Kuya Anton mo. Hintayin mo ang kuya mo. Siya ang dapat gumawa ng paraan, hindi na makikialam si Mama. Opo. Elena, huwag kayong utang ng 56. Bigyan mo ng 3 araw si Mama. Nagtitiwala ako sa Kuya Anton mo. Kung hindi siya tumawag sa loob ng 3 araw, kakausapin siya ni Mama.
Opo ma, ibinaba ko ang telepono. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng gulay. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako nag-aalala, nagtitiwala ako kay Anton. Hindi perpekto si Anton, mahina siya pagdating sa kanyang asawa. Ngunit anak ko si Anton. Gagawa siya ng sariling paraan. Noong Huwebes ng gabi, pagkatapos makatulog ni Patricia, narinig ko si Anton na pumasok sa kwarto ng pag-aaral. Ang kwartong may computer table kung saan nilalagay din ni Anton ang kanyang mga papeles. Bumangon ako para umihi dumaan. Ako sa pintuan. Bahagyang nakabukas ang pinto, nakaupo si Anton sa mesa. Binuksan niya ang pinakaibabang drawer. Kumuha siya ng isang lumang passbook. Lumang passbook na may kulay pilak na pabalat, may mansa ng kape sa labas. Binuksan ito ni Anton, binasa, kinuha ang kanyang telepono at may pinindot. Dumaan ako ng hindi humihinto. Pumasok ako sa bodega at isinara ang pinto. Hindi ako nagtanong, hindi ko kailangang malaman kung magkano ang pera ni Anton, saan galing o paano niya ito itinago sa kanyang asawa. Personal na bagay na iyon ni Anton. Kailangan ko lang malaman na kaya niya itong asikasuhin, na mayroon siyang sapat na paraan. Kinabukasan ng umaga, Biyernes, nag-text sa akin si Elena sa messenger ng isang linya. Ma, nag-transfer po si Kuya Anton ng mitiparpalin sa akin. Sapat na po ma. Binasa ko ang mensahe at agad itong binura. Hinayaan kong hawakan ni Tommy ang telepono upang hindi niya ito makita. Nang gabing iyon, tinanong ni Patricia si Anton sa loob ng kwarto. Naglakad ako sa pasilyo at may narinig akong bahagyang usapan. Hon, ayos na ba yung pera para kay Papa? Nakita kong nag-text sa iyo si Ate Elena kaninang tanghali. Umutang ako kay Kuya Hector sa kumpanya. Huhulugan ko na lang siya buwan-buwan. Opo, magaling ka naman diyan. Matutulog na ako. Hindi na nagsalita pa si Anton. Naniwala si Patricia. Hindi na niya tinanong kung sino si Kuya Hector, saang departamento nagtatrabaho, magkano ang inutang, o kung magkano ang interes. Naniwala si Patricia dahil hindi niya talaga kailangang malaman ang totoo. Pumasok ako sa bodega at palihim ng umiti. Ang mag-asawang ito, pareho silang nagtatago ng lihim sa isa't isa. Itinatago ng asawang babae ang kanyang sahod. Itinatago ng asawang lalaki ang kanyang passbook. Ngunit magkaiba ang dahilan ng kanilang pagtatago. Ang isa ay nagtatago para maasikaso ang kanyang sariling ina. Ang isa ay nagtatago para maasikaso ang kanyang ama. Ang Diyos na ang bahala. Walang sinuman ang kailangang humusga. Nang katapusan ng linggo, nagpaalam si Anton na uuwi sa probinsya para bisitahin ang kanyang ama. Nagisang umuwi si Anton, nagdala ng gatas, bitamina at ang kahon ng bird's nest na iniregalo ng asawa niya na hindi ko pa nabubuksan. Ibinigay ko ang lahat at sinabing iuwi niya para sa kanyang ama. Tumango si Anton. Umuwi siya at bumalik ng Manila ng linggo ng gabi. Kumatok si Anton sa pinto ng bodega. Pinagbuksan ko siya at umupo si Anton sa gilid ng folding bed. Ma, sinabi na sa akin ni Elena ang lahat. Kinuha niyo po ang 36,000 niyo para kay Papa. Hindi niyo man lang sinabi sa akin. Tinupad ko lang ang pangako ko sa Papa mo. Ma, bakit po kailangan ninyong gamitin ang sarili ninyong ipon? Kaya ko naman po. Kinuha ko muna dahil kailangan ng Papa mo. Hindi na pwedeng maghintay pa si Mama hanggang sa makagawa kang ang paraan. Yumuko si Anton. Pinagsiklop ang dalawang kamay. Tiningnan ko ang tuktok ng ulo ng aking anak. May ilang puting buhok na si Anton. 36 na taong gulang pa lang pero may puting buhok na. Ma, ngayong weekend po. Pwede ko po bang iuwi si Tommy sa probinsya para bisitahin ang lolo niya? O sige, magluluto akong sinigang. Paborito ni Tommy ang sinigang na luto ni Mama. Tumango si Anton, tumayo, pumunta sa pinto, lumingon at sinabi, Ma, huwag po kayong magalit sa akin. Ngumiti ako. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Anak kita, magpahinga ka na. Umalis si Anton. Naiwan akong nakaupo sa folding bed. Hindi ako umiyak, ngunit inilagay ko ang aking mga kamay sa unan, hinaplos at pinatag ang punda ng 3 o 4 na beses. Noong katapusan ng linggo, iniuwi ni Anton si Tommy sa probinsya. Hindi sumama si Patricia. Sinabi niyang busy siya sa pakikipagkita sa mga kliyente. Kaming 3 lang ni na Anton, ako at Tommy ang sumakay sa sasakyan ni Anton. Nakatayo si Lolo Carding sa may gete para salubungin kami. Mas dumami ang puti ng kanyang buhok. At bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang yakapin niya, si Tommy. Hindi pa sanay si Tommy sa lolo niya at nagtago sa likod ng binti ko. Dahan-dahan kong itinulak ang apo ko. Tommy, si lolo ito, bumati ka, mano po lolo.
Ngumiti ang matanda, namumula ang kanyang mga mata. Lumingon siya at kunwari ay itinuturo ang puno ng langka. Ang daming bungang langka natin ngayon, apo. Itinanim ito ni Lolo bago ka pa ipanganak. Tanghali noon, nagluto ako ng pagkain. Sinigang na baboy, sinaing na tulingan, nilagang talbos ng kamote. Nakadalawang mangkok ng kanin si Tommy. Pagkatapos kumain, pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang manggas ng kanyang damit at tumingin sa akin. Lola, masarap din po ang luto ninyong lugaw sa Manila, pero iba po ang amoy ng kanin dito sa probinsya. Mahinang tumawa si Carding at tumingin sa akin mula sa hapagkainan. Kumuha ako ng isang piraso ng isda at ibinigay kay Tommy. Iba talaga, apo, dahil nandito ang lolo mo. Yumuko si Carding at kinain ang natitirang kanin sa kanyang plato. Nang hapon, isinaman ni Anton ang maglolo sa bakuran para pumitas ng dalanghita. May dalang maliit na basket si Tommy at masayang tumatagbo-tagbo sa pagitan ng mga puno ng dalanghita, tawa ng tawa. Nakaupo ako sa unahan ng bahay kasama ni Carding. Kumusta ka naman doon? Alam mo naman kung kumusta ako. Natahimik siya at nagpatuloy sa pagtatabas ng kawayan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Sa Huwebes ang operasyon, makakaluwas ka ba? Luluwas ako. Pinayagan ako ng mag-asawa na mag-off ng isang araw. Mag-ingat ka sa biyahe. Iyon lang ang buong usapan ng matandang mag-asawa at sapat na iyon. Linggong gabi, bumalik kaming tatlo sa Manila. Nakatulog si Tommy sa sasakyan habang nagmamaneho si Anton. Nakaupo ako sa likod at yakap-yakap ang aking apo. Ilang beses sumulyap si Anton sa rearview mirror. Bakit anak? Salamat, ma. Hindi ako sumagot. Pumatak ang luha ko sa buhok ni Tommy. Mahimbing na natutulog si Tommy at walang kamalay-malay. Pagbalik sa Manila, bumalik sa dati ang buhay namin. Gumigising pa rin ako ng alas 4. Gabi pa rin kung umuwi si Patricia mula sa trabaho. May nagbago. Noong sumunod na linggo, nagsimulang mag-overtime si Patricia. Sinasabing may bagong proyekto sa kumpanya kaya kailangan niyang magtrabaho hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ginagabi si Patricia, pagkatapos kong magluto ng hapunan, tinatakpan ko na lang ito ng takip mang ulam. Pinapakain ko si Tommy ng alas 7 at pinapatulog ng alas 9. Isang gabi, umuwi si Patricia ng alas 10:30. Nasa kusina pa ako at nagpupunas ng hapagkainan. Binuksan ni Patricia ang refrigerator. Ma, simula bukas hindi niyo na po kailangang magtira ng pagkain para sa akin. Gabi na po akong natatapos sa overtime, mas madali na pong kumain sa labas. Bibili na lang po ako ng pagkain at ilalagay sa refrigerator para kapag nagutom ako, pwede ko pong kainin agad. O sige, kinabukasan ng umaga. Naglinis ako sa kusina at binuksan ang refrigerator. Sa ikatlong patong, may nadagdag na bagong lalagyan, isang pulang paper box na may nakadikit na papel at sulat, kamay ni Patricia. Kay Patricia, para kainin pag-uwi mamayang gabi. Binuksan ko ang kahon para tingnan. Sa loob ay may nakabalot na beef mamimula sa isang kilalang kainan sa Binondo. Kumpleto pa sa mga sangkap at sibuyas. Tiningnan ko ang presyo na nakatatak, 130. Ibinalik ko ang kahon ng mami sa ikatlong patong sa tabi ng lalagyan ni Patricia na huwag kainin na may 4 na bagong garapon ng Greek yogurt. Sa tabi naman nito ay may isang lalagyan ng salmon teriyaki na niluto mismo ni Patricia at may nakadikit ding papel na kay Patricia. Isinara ko ang refrigerator at nanatiling walang kibo. Naisip ko, hindi ako nagkamali sa hinala ko sa taong ito. Inihahanda na ni Patricia ang lahat. Kahapon ang usapan tungkol sa kasambahay. Ngayon hindi na siya nagpapatitira ng pagkain. Ano na ang susunod sa susunod na linggo? Sa buong linggong iyon, kami lang ni Tommy ang kumakain sa kusina, kumakain si Patricia sa labas, at kumakain naman si Anton kasama ng kanyang mga kliyente. Kaming dalawa ng apo ko ang magkasama sa maliit na mesa. Kumakain si Tommy ng kanin na binuhusan ng sabaw. Ganun din ang kinakain ko. Lola, bakit hindi po kayo kumukuha ng isda? Busog na si Lola, apo. Ang isdang sinaing ay ibinilin ni Patricia na itira para kay Tommy. Ang salmon sa loob ng ref ay kay Patricia. Ang kahon ng mami ay kay Patricia. Sapat na sa akin ang kanina may sabaw. Noong Martes ng gabing iyon, nilagnat na mataas si Tommy. Tandang-tanda ko pa. Alas 11 ng gabi noon. Patayin ko na sana ang ilaw para matulog. Umiyak si Tommy sa loob ng kanyang crib. Nilapitan ko siya at hinipo ang kanyang no. Mainit siya. Kinuha ko ang thermometer, 39 degrees. Natutulog na si Patricia, umuwi siya ng alas 10. Kinain ang mami, naligo at humiga na.
Pinainom ko ng paracetamol si Tommy at pinasan siya ng maligamgam na tuwalya. Umiyak pa rin ang bata. Binuhat ko siya at nagpalakad-lakad sa sala. Matulog ka na aking apo. Ang ibon ay lumilipad sa malawak na bukid. Patuloy pa ring umiiyak si Tommy. Naglakad ako papunta sa pasilyo, nagpalakad-lakad mula sa pinto ng banyo hanggang sa pinto ng bodega. Sumasakit ang likod ko. 2 oras, 3 oras. 2:00 ng madaling araw, bumangon si Patricia para umihi. Pagdaan niya sa pasilyo, nakita niya akong buhat-buhat si Tommy. Ma, napainom niyo na po ba siya ang gamot sa lagnat? Napainom na, anak. Opo, pumasok si Patricia sa banyo at paglabas ay dumiretso sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Rinig ang pag-click ng kandado. Bumulong si Tommy sa aking tainga. Lola, matulog na rin po kayo. Ngumiti ako at tinapik-tapik ang likod ni Tommy. Oh, tulog na si Lola. Natutulog nang nakatayo si Lola, apo. 4:00 ng umaga, bumaba ang lagnat ni Tommy. Inihiga ko si Tommy sa kanyang crib. Pumunta ako sa kusina at umupo sa upuan para magugas sa nangang bigas. Sobrang sakit ng likod ko, ipinatong ko ang ulo ko sa mesa. Inisip kong magpapahinga lang ako ng 5 minuto. Nakatulog ako. 6:30, nagulat ako. Nasa kusina na si Patricia. Pagdilat ko, nakita ko si Patricia na nakatayo sa tabi ng lababo. Tiningnan niya ang basket ng bigas na hindi nagalaw. Ang rice cooker na hindi pa nakasaksak. Tiningnan ako ni Patricia pero wala siyang sinabi. Tumalikod si Patricia, kumuha ng kawali, nagbasag ng 2 itlog at pinirito. Nagmamadaling kumain si Patricia habang hawakang isang baso ng gatas. Ma, alis na po ako. Tumango ako. Wala akong nasabi ni isang salita, hiyang-hiya ako. Tumayo ako, matigas ang aking likod. Nahugas ako ng bigas at nagsing. Isinara ni Patricia ang pinto ng kondo. Kumalabog ang pinto. 7:00, ginising ko si Tommy. Pinaliguan, pinakain ng lugaw at hinatid sa daycare. Sa buong araw na iyon, hindi ako nananghalian, hindi ako nakaramdam ng gutom. 4:00 ng hapon, sinundo ko si Tommy. 5:00 kami nakauwi at hinayaan ko siyang maglaro ng mga laruan niya. Nagluto ako ng hapunan, kanin, sabaw, sinaing na isda at nilagang gulay. 7:00. Umuwi ng mas maaga ng 1 oras si Patricia kaysa sa karaniwan. Kasabay din na umuwi si Anton. Sabay na pumasok ang mag-asawa sa bahay. Pumasok si Patricia sa kusina. Nasa lababo ako at hinuhugasan ang gulay na ipapakain ko kay Tommy. Binuksan ni Patricia ang takip ng rice cooker. Luto na ang kanin pero medyo malata. Dahil sa pagmamadali, hindi ko nahugasan ng maigi ang bigas sa ikalawang pagkakataon. Medyo malambot din ang kanin dahil naparami ang tubig. Ibinagsak ni Patricia ang takip at narinig ang malakas na pagkalampag nito. Nasa bahay na nga lang, magluto lang hindi pa magawang ang tama, ano bang ginagawa ni Mama buong araw? Yung taong pagod na buong araw sa trabaho, kailangan pa bang umuwi para lang magluto ulit? Nakatayo si Anton sa labas ng pintuan ng kusina, kabababa pa lang niya ang kanyang bag at narinig niya ang buong sentensya. Nakatayo ako sa lababo, hawak ko pa rin ang tangkay ng gulay. Hindi ako lumingon, wala akong sinabi. Tumayo si Anton ng 4 na segundo, binilang ko. 4 na segundo, walang sinabi si Anton, ipinatong niya ang kanyang bag sa upuan at pumasok sa kwarto. Sumunod si Patricia. Si Tommy na nasa sala ay naglalaro ng blocks. Walang alam si Tommy. Narinig ko si Patricia sa loob ng kwarto, nakita mo na. Sabi ko na sa iyo na pauwiin mo na si Mama sa probinsya para hindi na tayo maabala. Ayaw mong makinig. Ngayon nakalimutang magsaing. Noong 1 linggo maalat ang lugaw. Noong nakaraang linggo naman naka-HFMD si Tommy, hindi man lang nagsabi. Matanda na ang mama mo, Hon, hayaan mo na siyang umuwi sa probinsya. Hindi sumagot si Anton. Tinapos kong hugasan ang gulay at pinunasan ang mga kamay ko sa apron. Naglakad ako papunta sa lababo at binuksan ang gripo para umagos ang tubig. Hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak, ngunit hinayaan kong umagos ang tubig ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pumunta ako sa lalagyan ng bigas at kumuha ng kalahating lata, inilagay sa maliit na kaldero. Isinalang ko ang kaldero na may tubig sa kalan at ibinuhos ang bigas. Magluluto ako ng malabnaw na lugaw para kay Tommy bukas ng umaga. Dahil bukas ng umaga, alis na ako. Nagdesisyon ako sa mismong sandaling iyon. Walang sisinuman ang nakakaalam, hindi ako pumasok sa kwarto. Wala akong sinabi ni isang salita. Nakatayo lang ako sa kusina habang hinahalo ang lugaw. Uuwi na ako sa probinsya. Sa susunod na linggo ang operasyon ni Carding, uuwi ako ng mas maaga ng 4 na araw. Hindi na ako babalik sa Manila, hindi ako malungkot, hindi ako galit.
Pakiramdam ko lang ay hindi na ako pwedeng manatili pa. Isang buong gabi na walang tulog para buhatin ang nilalagnat na apo, kinabukasan nakalimutang magsaing. Pagkatapos ay pinagalitan sa hapon sa harapan mismo ng anak ko. Tahimik lang ang anak ko. 68 taong gulang na ako. Sapat na ito. Nang gabing iyon, tahimik na kumain sina Patricia at Anton. Nakaupo ako sa isang lamesa kasama ni Tommy. Pinagsandok ko si Tommy. Nagtanong si Tommy, "Lola, bakit po hindi kayo kumakain?" Hinihintay pa ni Lola na lumamig ang kanin apo. Nagmamadaling kumain si Patricia, na unang tumayo at pumasok sa kwarto. Pagkatapos kumain ni Anton, ibinaba niya ang kanyang mangkok at tumayo rin. "Ma, maliligo na po ako, kayo na po ang magligpit." Tumanggo si Anton at umalis. Niligpit ko ang mga pinggan, naghugas, nagpunas ng mesa, pinaliguan si Tommy at binasahan siya ng kwento. Pinatulog ko si Tommy. 9:30. Kumatok si Anton sa pinto ng bodega. "Matulog na po ba kayo?" "Hindi pa, anak. May inuman po kaming mga kliyente, mauna na po kayong matulog, ma." "O, mag-ingat ka." Umalis si Anton at maaga ring natulog si Patricia. Kami na lang ni Tommy ang naiwan sa buong kondo. Bumaba ako sa kusina ng 10:00 at binuksan ko ang maliit na ilaw sa ibabaw ng range hood. Sapat na ang liwanag para haluin ang lugaw. Hindi ko binuksan ang ilaw sa kisame. Kumuha ako ng dagdag na bigas, kalahating lata pa. Gusto kung marami ang lugaw para makakain si Tommy bukas ng umaga, tanghali at gabi. Kagagaling lang niya sa lagnat kaya mas madaling tunawin ang lugaw kaysa sa kanin. Hinalo ko ito sa mahinang apoy at umamoy ang bango ng lugaw. Nakatayo ako at sumasakit pa rin ang aking likod. Inisip ko, bukas ng 4:00 ng umaga, babangon ako para mag-ayos ng mga gamit. Tatawagin ko si Diego ng 5:30 at dadaan si Diego ng 6:00. Alis na ako. Hindi ako mag-iwan ng sulat. Hindi ako uri ng tao na nagsusulat ng liham. Iiwan ko ang 2 kwaderno sa mesa, ititira ang kurtaos na ibinigay sa akin ni Anton na ngayong buwan, at iwan ko ang susi, sapat na iyon. Hinalo ko ang lugaw. Malabnaw ang lugaw dahil 70 piso ang 1 kilo ng sinandomeng ibinilin ni Patricia na magtipid. Dahil gusto ko ring mag-iwan ng kung ano para kay Tommy bukas ng umaga. Kumain ako ng bahaw at inihaw na manit bawang. Tinira ko pa ang mangkok ng kanin na ito mula tanghali, walang nakakaalam. Ang sinayang na isda sa ref, ibinili ni Patricia na itira para kay Tommy kinabukasan. Hindi ko ito ginalaw. Kumain ako ng bahaw at inihaw na manit bawang na dinala ko mula sa probinsya. 10:30 nakatayo pa rin ako sa kusina at biglang nang hapdi ang aking mga mata. Wala akong balak umiyak. Ngunit patuloy sa pagpatak ang aking mga luha, pumapatak sa loob ng kaldero ng lugaw. Ilang minuto makalipas ang 10:30, dumating si Anton. Rinig ang pagpasok ng susi sa kandado, bumukas ang pinto, at umalingasaw ang amoy ng alak. Pagpasok ni Anton, nakita niyang bukas ang ilaw sa kusina. Lumapit siya. "Ma, hindi pa po kayo natutulog?" Lumingon ako. Hawak ko pa rin ang sandok na panghalo sa lugaw. Ngumiti ako at pinunasan ang mga kamay ko sa apron. Nagluluto si Mama ng lugaw para kay Tommy bukas ng umaga, nakakapanghabdi ng mata ang usok. "Anak." Tiningnan ako ni Anton at tiningnan ang kaldero ng lugaw. Napakalabnaw ng lugaw, kitang-kita ang ilalim ng kaldero. Hindi nagtanong si Anton, tumango lamang siya. "Matulog na po kayo ng maaga, Ma." "Oo, maligo ka na at matulog." Umakyat si Anton, narinig ko ang pagpatak ng tubig sa shower, narinig ko ang tunog ng kama. Pinatay ko ang kalan. Tinakpan ang kaldero ng lugaw, pinunasan ang mesa at pinatay ang ilaw sa range hood. Pumasok ako sa bodega at isinara ang pinto. Umupo ako sa gilid ng folding bed. Hindi ako humiga, umupo ako at nag-ayos ng mga gamit. 3 pares ng damit, efficacent oil, salamin sa mata, ang papel na bulaklak na kulay dilaw na ipinit sa gitna ng diary ni Tommy. Ang brown na kwaderno para sa gastusin, ang katsang supot na naglalaman ng buong tidon na ibinigay ni Anton, ang susi ng bahay. Inayos ko itong mabuti sa loob ng aking maliit na maleta. Ang maletang dinala ko mula sa probinsya, 14 na buwan nang nakakalipas. Ang parehong maleta. Ang parehong 3 pares ng damit. Ang tanging pagkakaiba ay wala na ang garapon ng inihaw na mani at bawang. Nakain ko na ang 2 katlo ng manit bawang. Ang natira ay iniwan ko sa estante sa kusina. Isinara ko ang maleta at inilagay sa tabi ng folding bed. Humiga ako. 1:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog. Rinig ko ang ugong ng aircon mula sa kwarto ni Patricia. Narinig ko ang pagbalingwang ni Anton.
Narinig ko, 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang mga yabag ni Anton. Bumaba si Anton sa kusina. Pinigil ko ang aking paghinga. Narinig kong binuksan ni Anton ang ilaw. Binuksan ang refrigerator, tumunog ang pinto at tumahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay narinig ko ang pagbukas ng takip ng kaldero ng lugaw. 2 minuto siyang nanatiling tahimik na nakabukas ito. Pagkatapos ay narinig ko ang basurahan. Binuksan ni Anton ang basurahan, may kinuha at ibinalik ang takip. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng upuan. Hinila ni Anton ang upuan sa kusina at umupo. Tumunog ang upuan. Ang mismong upuan na inupuan ko 3 oras na ang nakakalipas. Pagkatapos noon, wala na akong narinig. Nakahiga ako sa loob ng bodega. Nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kisame. Hindi umiyak ng malakas si Anton, ngunit alam kong nakaupo siya roon ng mag-isa. 2:00 ng madaling araw sa kusina kung saan ako nakaupo. Hindi ako lumabas, hindi ko tinawag ang aking anak. Hinayaan kong maupo si Anton mag-isa kasama ang mami na nagkakahalaga ng rantur triti, ang isang pirasong sinayang na isda, ang 4 na garapon ng Greek yogurt, ang kaldero ng malabnaw na lugaw na kitang-kita ang ilalim, at ang balot ng manit bawang na galing Laguna sa loob ng basurahan. Mahaba ang gabi, matagal na nakaupo si Anton, ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ako natulog, naghintay akong ang 4:00. Lola, nasa bahay na nga lang po kayo, magluto lang hindi pa magawang tama, saan po kayo pupunta? Nakatayo si Tommy sa gitna ng pasilyo ng 5:30 ng umaga, nakayapak, magulo ang buhok. Ang isang kamay ay nagkukusot ng mata, ang isa naman ay nakaturo sa maliit na maletang hawak ko. Inulit niya ang sinabi ng nanay niya ng walang labis, walang kulang. Hindi pa niya alam ang ibig sabihin ng sentensyang iyon. Naalala lang niya dahil kabisado niya. Hayaan mong simulan ko mula sa simula ng umagang iyon. 4:00 ng umaga, idinilat ko ang aking mga mata. Hindi ako nakatulog buong gabi. Tahimik akong nakahiga sa folding bed habang nakikinig sa paligid ng bahay. Pumasok na si Anton sa kwarto bago mag 3:00 matapos umupo ng mag-isa sa kusina. Natutulog pa rin si Patricia sa kwarto. Si Tommy ay natutulog sa kanyang crib, tahimik ang buong kondo. Bumangon ako, inilapag ang aking mga paa sa sahig, masakit ang aking likod ngunit nakatayo ako. Hindi ako pumunta sa kusina. Tuwing umaga ay pumupunta ako sa kusina ng 4:00, iba ang araw na ito. Ngayong araw ay binuksan ko ang maleta. Naiayos ko ng maleta kagabi, binuksan ko ito muli. Sinuri ang 3 pares ng damit, efficacent oil. Salamin sa mata, ang katsang supot na naglalaman ng kotong tisin na ibinigay ni Anton ngayong buwan. Kumpleto pa ang 2 kambagong tungtisin na papel. Susi ng bahay, ang brown na kwaderno para sa gastusin, ang asul na kwaderno para sa diary ni Tommy. Ang papel na bulaklak na kulay dilaw na ginawa ni Tommy para iregalo sa aking kaarawan na ipinit sa huling pahina. Kinuha ko ang diary at binuksan sa huling blankong pahina. Sinuot ko ang aking salamin, kinuha ang ballpen, at mabagal na nagsulat, inaakay ng kanang kamay ang kaliwa. Nobyembre, 3 taong gulang na si Tommy. Tommy apo, uuwi na si Lola sa probinsya kasama ang lolo mo, magpakabait ka, kumain ng marami at makinig sa iyong ina. Kapag na-miss mo si Lola, sabihin mo sa papa mo na ihatid ka sa Bulacan. Magluluto si Lola ng paborito mong lugaw na may munggo. Isinara ko ang kwaderno at isiningit ko ulit ang papel na bulaklak na dilaw sa unang pahina. Inilagay ko ang kwaderno sa tabi ng kwaderno ng gastusin. 5:00 ng umaga, dinala ko ang katsang sufot na may kurtazin, ang susi at ang 2 kwaderno. Pumunta ako sa sala, inilapag sa mesa ang 4 na gamit. Pinagpatong ang 2 kwaderno, inilagay sa tabi ang katsang supot, at inilapag ang susi ng bahay sa ibabaw ng supot. Hindi ako nagsulat ng liham. Hindi ako uri ng tao na nagsusulat ng liham. Ang 4 na bagay na ito ay magsasalita para sa akin. 5:15, palihim kong tinawagan si Diego. Si mama ito. Ma, ang aga niyo pong gumising, may problema po ba? Pwede ka bang dumaan sa kondo ng 6:00 para ihatid ako sa probinsya? Uuwi ako ng maaga, operasyon ng papa mo sa Huwebes. Uuwi ako ng mas maaga ng 4 na araw para tumulong sa pag-aayos. Natahimik si Diego ang 2 segundo. Dadaan po ako, ma, maganda po kayo at hihintayin ko kayo sa lobby. O hindi ko pa sinasabi kina Anton at Patricia. Huwag ka nang mag-doorbell, ako na ang bababa. Opo, naintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na nagtanong si Diego. Naintindihan ako ng aking manugang.
Alas 5:30, binuhat ko ang aking maleta papunta sa pinto, ang pinto ng kondo. Ipinasok ko ang susi sa kandado. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay nang may marinig akong maliliit na yabag sa aking likuran. Lola, lumingon ako. Nakatayo si Tommy sa gitna ng pasilyo. Nakayapak magulo ang buhok. Nakasuot ng pajama na may disenyong kuneho habang nagkukusot ng mata. Lola, bakit po kayo may maleta? Saan po kayo pupunta? Ibinaba ko ang maleta at umupo para magpantay ang aming mga mukha. Magsasalita na sana ako na magtanong ulit si Tommy, inosente at parang naglalaro. Lola, nasa bahay na nga lang po kayo, magluto lang hindi pa magawang ang tama. Saan po kayo pupunta? Natigilan ako. Natigilan ako ang 3 segundo. 4 na segundo. Hindi ko alam kung ilang segundo. Tiningnan ko ang mga mata ni Tommy, maaliwalas ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na mabigat ang sinabi niya. Inuulit lamang niya ito na parang loro. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking mga tuhod at hinawakan ko ang kanyang kamay, mainit ang maliliit na kamay ni Tommy. Tommy, sino ang nagturo sa iyo niyan? Tumagilid ang ulo ni Tommy, nag-isip siya, hinanap sa kanyang isip ang bagong natutunang linya. Si Mama po, kausap po ni Mama si Lola sa telepono kagabi. Kagabi po, habang nagsasalita si Mama narinig ko sa crib. Tumango ako. Oh, alam ko na. Hawak ko pa rin ang kamay ni Tommy, hindi ako umiyak. Hindi. Ngunit hindi ko mabitawan ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa aking palad ng kalahating minuto. Narinig ko ang mga yabag ng tsinelas sa loob ng bahay. Si Patricia, kalalabas lang ni Patricia mula sa banyo, nakabalot ng tuwalya ang ulo at nakasuot ng pink na bathrobe. Paglabas niya sa pasilyo ay nakita niya ang eksena at namutla. Tommy, bakit ganyan ka makipag-usap sa lola mo? Pumasok ka rito ngayon din. Bawal yan, natakot si Tommy. Umatras siya ngunit hawak niya pa rin ang kamay ko. Tumayo ako. 14 na buwan na akong nakatira sa kondo na ito. 14 na buwan at hindi ko pa kinakausap mangharapan si Patricia kahit minsan. Wala pa. Tuwing nagagalit si Patricia, tumatango ako. Tuwing nang insulto si Patricia, ngumingiti ako. Tuwing nakakalimutan ni Patricia na tanungin si Tommy, ako ang nagpapakain sa bata. Pinanatili ko ang aking pwesto bilang isang biyenan sa edad na 68. Hindi ko sinasagot ang aking manugang. Ngayon ang unang pagkakataon na magsasalita ako at ito rin ang huli. Tiningnan ko ng diretso si Patricia, pantay at hindi malakas ang aking boses. Kung kanino niya natutunan iyan, alam ng kanyang ina. Hindi ko sinisisi ang bata at hindi ko rin sinisisi ang aking manugang. Naniga si Patricia at hindi nakapagsalita. Ang tubig mula sa tuwalya sa kanyang ulo ay tumutulo sa balikat ng kanyang bathrobe. Nakalimutan niyang punasan ito. Bumukas ang pinto ng kwarto at tumakbo palabas si Anton. Magulo ang buhok at nakasuot ng kulay abong t-shirt. Tiningnan ni Anton ang maleta ko at tiningnan si Tommy na nakahawak sa kamay ko. Tiningnan niya ang mesa at ang 2 kwaderno, ang katsang supot at ang susi. Hindi makapagsalita si Anton. Ako ang unang nagsalita. Uuwi na si Mama sa probinsya. Anak, operahan ang papa mo sa Huwebes. Sinabi na sa akin ni Elena noong nakaraang buwan pa, ipinagbili ng papa mo na itago ito sa iyo. Tinupad ko ang pangako ko sa papa mo hanggang sa ikaw na mismo ang makaalam. Ngayon kailangan ko nang umuwi ng mas maaga ng 4 na araw para tumulong sa pag-aayos para sa papa mo. Humagbang si Anton papalapit sa akin, Ma. Namumula ang mga mata ni Anton ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Bakit hindi niyo po hinintay ang Huwebes para ihatid ko po kayo? Kaya kung umuwi mag-isa. Naghihintay na si Diego sa lobby. Natigilan si Anton. Naghihintay na si Diego. Alam na ni Diego, alam na rin ni Elena. Tanging si Anton lang ang walang alam. Nang oras na iyon, nag-vibrate ang aking telepono at kinuha ko ito mula sa aking bulsa, si Diego. Ma, nandito na po ako. Nakaparada po ang bus sa harap ng lobby. Alas 6 po ang biyahe. Alas 6:30 po dadaan sa kung saan ako nakaparada. Oh, bababa na ako ngayon din. Ibinaba ko ang telepono. Nakatayo pa rin si Patricia at hindi nagsasalita. Tumutulo ang tubig sa buhok at namumutla ang mukha. Hindi ko na tiningnan si Patricia. Yumuko ako para buhatin si Tommy. Niyakap niya ang aking leg at idinikit ko ang aking pisngi sa kanyang buhok. Tommy, uuwi na si Lola sa probinsya kasama ang lolo mo. Sa weekend, sabihin mo kay Papa na ihatid ka para bisitahin si Lola. Magluluto si Lola ng lugaw na may munggo. Lola, huwag po kayong umalis. Kailangang umalis ni Lola. Magpakabait ka, apo. Ibinaba ko siya. Umiyak siya.
Hindi ako lumingon, alam kong hindi ako makakaalis kung lilingon pa ako. Kinuha ko ang aking maleta at lumabas ng pinto. Sumunod din palabas si Anton. Naiwan si Patricia na nakatayo sa pasilyo at hindi bumaba, nakahawak ang kanyang kamay sa hawakan. Dumating ang elevator sa ika-14 na palapag. Pumasok ako at sumunod si Anton. Hindi kami nag-usap sa loob ng 14 na palapag. Nakatingin si Anton sa kanyang mga paa, habang nakatingin naman ako sa numero pababa sa lobby. Nakatayo si Diego sa tabi ng 40-seater bus. Kupas na ang kwelyo ng kanyang mapusyaw na asul na polo at may itim na mansa ng langis sa kanyang kanang kamay. Pagkakita ni Diego sa amin ni Anton, tumango siya. Kuya Ton Diego. Wala nang sinasabi pang iba ang dalawa. Kinuha ni Diego ang aking maleta at inilagay sa compartment ng bagahe sa likod ng bus at inilok ito. Inilabas ni Anton ang kanyang wallet, kumuha ng 5 piraso ng bagong tig-1,000 at ibinigay sa akin. Ma, kunin niyo po ito para kay Papa. Kinuha ko at binilang. Nagtira akong 2 piraso at ibinalik ang 3 kay Anton. Kukunin ni Mama itong 2,000 mula sa allowance na binibigay mo buwan-buwan. Sanay na si Mama. Itago mo ang 3,000 ito, sapat na para sa amin ng papa mo, asikasuhin mo si Tommy. Ma, bulong ni Anton. Sa weekend, ihatid mo si Tommy sa probinsya. Magluluto si Mama ng lugaw na may munggo. Opo, Ma. Wala nang nasabi pa si Anton, namumula ang kanyang mga mata, mahigpit ang hawak niya sa kanyang wallet. Tumalikod ako, hindi ko ipinakita sa aking anak ang mukha ko ng sandaling iyon. Binuksan ni Diego ang pinto ng bus. Umakyat ako sa upuan sa unahan, umupo at sumandal. Lumingon si Diego at marahang tinapik ang balikat ni Anton. Kuya, mag-ingat ka, tumango si Anton. Hindi nakapagpasalamat si Anton sa kanyang bayaw. Umakyat si Diego sa bus, pinaandar ang makina at umalis. Hindi na ako lumingon pabalik. Tumingin ako sa bintana sa unahan. Madilim pa, dilaw ang mga ilaw sa kalsada. May hamog sa Manila ng 6:00 ng umaga ng buwan ng Nobyembre. 5 minuto ang nakalipas bago magsalita si Diego. Mahina ang boses ni Diego. Nagsalita si Diego habang nagmamaneho, nakatutok ang mga mata sa kalsada. Ma, may ikukuwento po ako sa inyo. Matagal ko na po itong kinikimkim, 2 taon ko na po itong itinatago. Lumingon ako kay Diego. Ano iyon, anak? Noong anibersaryo po ang pagkamatay ni Lolo noong nakaraang taon. Noong Oktubre, huling dumating si Ate Patricia ng 2 oras, nakasuot ng floral na bestida at hindi man lang pumasok sa kusina para tulungan ang asawa ko. Naglilikpit po ang asawa ko sa labas ng poso. Lumabas po si Ate Patricia para mahugas ng kamay at bumulong sa asawa ko, tandang-tanda ko pa ang linyang ito. Natahimik si Diego ng 2 segundo, humigpit ng kaunti ang hawak niya sa manibela. Sabi ni Ate Patricia, Elena, sino ba kasing nagsabi sa iyong mag-asawa ka nang mahirap na ang sahod lang ay 18 tikit? Pwede mo naman akong tulungan ng kunti. Huwag mong ipakita na nahihirapan ka masyado. Pinigil ko ang aking paghinga. At nagpatuloy si Diego. Niyakap ng asawa ko ang basket ng mga hugasins at tumakbo sa banyo, niluk ang pinto at umiyak ng kalahating oras. Narinig ko ang ingay, kumatok ako, pero hindi binuksan ng asawa ko ang pinto. 1 linggo ang nakalipas bago niya sinabi sa akin. Sinabi ko sa asawa ko na huwag sabihin sa inyo dahil nasa Manila kayo para mag-alaga kay Tommy at kay Kuya Anton. Alam kong kapag nalaman niyo ay malulungkot kayo. At kapag nalungkot kayo, mahihirapan si Kuya Anton. Hindi ako nakapagsalita. Tumingin ako sa bintana, nakatingin sa labas ang aking mga mata ngunit wala akong nakikita. Tanging boses lang ni Diego ang naririnig ko. Ma, hindi lang po kayo ang mag-isang nasasaktan. 2 taon nang nasasaktan ng asawa ko, nasasaktan ng hipag ko, nasasaktan ng biyenan ko. Pero si Papa at si Kuya Anton lang ang hindi nakakaalam. Hindi pa rin ako kumikibo. Ipinatong ko ang kamay ko sa kamay ni Diego. Matigas ang kamay ni Diego, kulubutan na ang akin. Tinapik ko ito ng marahan ng 2 beses. Opo, Ma. Kawawa si Elena, alam ko na. Mabuti ka sa asawa mo at alam ko rin iyon. Kahit na madaling araw na, nagmaneho ka pa Manila para sunduin ako. Alam ko, anak, uwi na ako sa probinsya natin at hindi na ako aakyat ng Manila. Kung nahirapan si Elena, simula ngayon na sa bahay na ko, kapag nag-aral na ang anak niyo, ako na ang mag-aalaga. Tumango si Diego nang hindi nagsasalita. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Diego, paano po si Tommy, Ma? Si Tommy, ihahatid na lang ni Anton sa probinsya para bisitahin ako.
Alagaan ko ang apo ko sa probinsya kapag dulo lang ng linggo, hindi na sa Manila. Tumango si Diego. Tumawid ang sasakyan sa tulay ng NLXX. Sumikat ang araw sa kanan na may mapusyaw na kulay pula, may hamog pa rin sa ilog Pasig. Tumingin ako sa bintana, naalala ko ang araw na pumunta ako ng Manila 14 na buwan na ang nakakalipas. Binuhat ko rin ang maliit na malitang ito, sumakay din sa bus at nagdala ng dalang hitamunggo at inihaw na manitbawang. Ano ang iniuwi ko ngayon? Napayuko ako at kinapa ang loob ng aking damit. Ang brown na kwaderno at ang asul na kwaderno ay naiwan ko na sa mesa ni na Anton. Sa loob ng aking damit ay walang mga kwaderno, tanging 2 bagong perang papel na tigtuso. Naalala kong inuuwi ko ang malinaw na pagtawag ni Tommy ng lola. Inuuwi ko ang dilaw na papel na bulaklak na ginawa ni Tommy. Inuuwi ko ang likod na mas masakit pa kaysa noong umalis ako. Inuuwi ko ang mga salitang inulit ni Tommy mula sa kanyang ina na may labis at may kulang. Paglagpas ng sasakyan sa tulay at pagpasok sa highway, binilisan ni Diego ang pagmamaneho at ipinikit ko ang aking mga mata. Opo, ma, sabi ni Diego. Huwag mong sabihin kay Anton ang mga sinabi ni Patricia sa asawa mo. Hayaan mong si Anton na mismo ang makaalam at gumawa ng paraan. Hindi na makikialam si mama. Opo, ma, sagot niya. Bukas, dumaan ka sa bahay namin para mananghalian. Magsisinaing na isda si mama. Opo. Idinilat ko ang aking mga mata, may 30 kilometro pa bago makarating ng Bulatyan, at unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan. Sa loob ng bus ng oras na iyon ay may 4 o 5 iba pang pasahero. Sila ay natutulog, nakikinig ng musika. Hindi nila alam na kapaalis ko lang ng Manila. Hindi nila alam na inulit lang ni Tommy ang mga salita ng kanyang ina kaninang umaga. Sila ay mga pasahero lamang bumibiyahe sa rutang minamaneho ni Diego. Tiningnan ko sila at pakiramdam ko ay normal lang ang lahat. Namumuhay ang mga tao sa sarili nilang buhay at namumuhay rin ako sa sarili kong buhay. Pagdating sa tulay ng Bulatyan, nagbagal ng patakbo si Diego. Tumingin si Diego sa kanyang relo at sinabing, "Ma, alas 7:30 na po. Makakarating po tayo sa gati ninyo ng mga alas 7:45. Nasa bahay na po si Papa." "Nasa bahay ang Papa mo? Hindi alam ng Papa mo na uuwi ako ng maaga. Ano po ang balak ninyong sabihin kay Papa? Sasabihin ko ang totoo, hindi ako magtatago sa Papa mo." "Opo, alas 7:45. Ipinarking ni Diego ang bus sa harap ng aming gate. Isang lumang gate na gawa sa kahoy at tuklap na ang kulay kayumanging pintura. Sa loob ng bakuran nagwawalis si Carding ng mga tuyong dahon. Kahit na naputulan ng mga sanga ng puno ng langka para sa panahong ito, patuloy pa rin ang paglagas ng mga dahon. Pagkarinig ni Carding sa paghinto ng bus, tumingala siya at nakita si Diego na bumababa. Tapos nakita niya ako. Nanatiling nakatayo si Carding, hawak pa rin ang walis tingting at hindi siya lumabas. Binuksan ko ang pinto ng bus at inilabas ni Diego ang aking maleta mula sa likod. Hindi na pumasok si Diego sa loob. "Ma, bukas ng tanghali dadaan po ako para sa sinaing na isda. O bumili ka na rin ng gabi, anak, para magluto si mama ng sabaw." "Opo." Umakyat si Diego sa bus at pinaandar ito palayo. Nakatayo ako sa harap ng gate. Ang maleta ay nasa tabi ng aking mga paa. Nakatayo pa rin si Carding sa bakurang hawak ang walis. Binuksan ko ang gat, pumasok sa loob at ipinatong ang maleta sa hamba ng pinto. Tinitigan ako ni Carding ng matagal. Hindi siya nagtanong kung bakit ako umuwi ng maaga. Hindi rin niya tinanong kung kumusta si Tommy. Isinandal niya ang walis sa sulok ng pader. "Nakauwi ka na." "Nakauwi na ako." "Pumasok ka na sa loob." "Magpapakulo ako ng tubig para ipagtimpla ka sa labat. Malamig ang hamog sa umaga." "Sige." Pumasok ako sa bahay. Inilagay ang maleta sa sulok ng kwarto at umupo sa kahoy na upuan sa tabi ng mesa. Matigas ang hawakan ng upuan. Ang mismong upuang inuupuan ko sa loob ng 40 taon. Nagtimpla ng tasa si Carding, nagbuhos ng tubig at inilapag ang tasa sa harap ko, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha ko ang tasa. Bahagya ring nanginginig ang mga kamay ko. "Kumain ka na ba?" "Hindi pa. Maaga ang biyahe ng bus kaya hindi na ako nakakain." "Pakukuluan kita ng kamote." "May kasama bang inihaw na mani at bawang ang kamote?" "Mayroon. Gumawa ako ng isang garapon noong nakaraang linggo." "Sige, bigyan mo ako niyan." Pumunta si Carding sa kusina. Nakaupo ako sa mesa, hawak ng mga kamay ko ang tasa ng tsaa. Hindi ako umiyak. Hindi. Ngunit nanatili akong nakaupo ng napakatagal. Tumingin ako sa bakuran, sa punong langka, sa ilang manok na naghahanap ng pagkain sa lupa.
Ang sahig ng bakuran na gawa sa pulang ladrilyo ay basa ng hamog. Ang bukirin sa labas ng gate ay tanaw sa malayo. Sa mga oras na ito sa Manila, pumapasok na si Patricia sa kusina. Makikita niya ang 2 kwaderno sa mesa, makikita niya ang katsang supot at makikita niya ang susi. Kukunin ni Patricia at bubuksan ang kwaderno ng gastusin. Makikita niya na sa loob ng 14 na buwan ay nagdagdag ako ng 2,000. O kaya ay hindi ito bubuksan ni Patricia. Iwan lang niya ron at alis papasok sa trabaho at si Anton ang magbubukas. Hindi ko alam. Hindi ko kailangang malaman. Humigup ako sa mainit at maanghang na salabat. Dala ni Carding ang mangkok ng nilagang kamote at inilapag ito sa harap ko kasama ang maliit na garapon ng inihaw na manitbawang. Kumain ka na. Maglalaga pa ako ng itlog para sa iyo. Huwag na, sapat na sa akin ang kamote at mani. Umupo si Carding sa tabi ko. Isang maliit na mesa, 2 kahoy na, upuan 2 matandang mag-asawa. Hindi siya nagtanong. Hindi ako nagkwento. Mamaya ipupunta rito si Elena. Mamaya ay magtatanong ang mga balay naming kapitbahay. Mamaya ay malalaman ng buong barangay na umuwi si Lola Teresa ng mas maaga ng 4 na araw. Mamaya. Magkakaroon ng pag-uusapan ng buong bayan ng Bulatyan. Ngunit sa sandaling ito, alas 7:50 ng umaga, kasama ko si Carding, may isang mangkok ng kamote, isang garapon ng mani at isang pitsel ng salabat, sapat na ito. Ma, nagkamali po ako. Ma, bumalik na po kayo sa amin. Tumawag si Patricia sa akin habang nasa operating table si Carding, alas 10 ng umaga ng Huwebes, 28 ng Nobyembre, PGH. Nakaupo ako sa pasilyo ng Urology Department, katabi si Elena. Nakasandal si Diego sa pader, hawak pa rin ang lalagyan ng mainit na lugaw. Hindi ko agad sinagot ang tawag, tiningnan ko lang ang pangalan na nasa screen, asawa ni Anton. Hinayaan kong tumunog ito ng 7 beses. Tumingin si Elena at nagtanong, Ma, sasagutin niyo po ba? Itinapat ko ang telepono sa aking tainga. Hindi ako nagsalita, naghintay ako. Naunang umiyak si Patricia, Ma. Nagkamali po ako, Ma. Nabasa ko po ang kwadernong ang gastusin ninyo. Sa loob ng 14 na buwan ay nag-aabono po kayo ng 2,000. Ma, hindi ko po alam. Akala ko po ay sapat na ang allowance na binibigay ni Anton. Hindi ko po alam na nag-aabono kayo mula sa pensyon ninyo. Bumalik na po kayo sa amin, Ma. Pinakinggan ko ang lahat. Hindi ko siya pinutol. Tumayo ako at naglakad papunta sa dulo ng pasilyo, medyo malayo kay Elena. Maraming tao sa ospital. Dinig ang ingay ng mga wheelchair, ang mga tawag ng mga tao. Patras siya. Opo, Ma, hindi mali ang pagkakaintindi ni Mama sa iyo. Hindi rin mali ang pagkakaintindi ni Tommy. Inulit lang niya ng eksakto ang bawat salita na sinabi mo sa telepono habang kausapang mama mo noong nakaraang gabi. Hindi kaya ng apo ko na mag-imbento ng ganoon kahabang pangungusap. Natahimik si Patricia. Tanging paghinga na lang niya ang naririnig sa kabilang linya. Ma, na-stress lang po ako ng araw na iyon. Maraming pressure sa kumpanya. Hindi ko po iyon sinasadya. Patricia, 4 na beses mo akong ininsulto sa harap ni Tommy sa loob ng 14 na buwan. Una, sinabi mong maalat ang niluto kong sabaw. Pangalawa, sinabi mong hindi malinis ang pagkalaba ko sa damit. Pangatlo, sinabi mong pinabayaan ko ang apo ko kaya siya nagka-HFMD. At pang-apat, tinanong mo kung anong ginagawa ko buong araw na kahit pagsasayang ay hindi ko pa magawa ng tama. Ang 4 na beses na ito ay puro gabi. At laging nasa loob ng kwarto si Tommy. 3 taong gulang si Tommy, naalala niya iyon, wala siyang stress sa trabaho. Lalo pang umiyak ng malakas si Patricia. Ma, sabi niya ngunit ibinaba ko na ang telepono. Nasa operating room ang papa mo, hindi pwedeng matagal akong makipag-usap. Ibinaba ko ang linya at bumalik sa upuan. Tumingin sa akin si Elena. Ma, si Ate Patricia po ba iyon? Oh, anong sabi niya? Sabi niya nagkamali raw siya. Pinapabalik niya ako sa kanila. Hindi na nagtanong pa si Elena. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko, habang bitbit naman ni Diego ang lalagyan ng lugaw para maghanap ng mainit na tubig. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang doktor na nakangiti. Matagumpay ang operasyon at natanggal ang binin na tumor. Pagkatapos ng 5 araw sa ospital ay pwede nang umuwi. Nagising si Carding ng hapon, malabo ang paningin at tuyo ang mga labi. Ang unang tanong niya sa akin, kumusta si Tommy? Nasa Manila si Tommy, sa dulo ng linggo ay iuwi siya ni Anton. Bakit ka umuwi ng mas maaga ng 4 na araw? Kaya na ng mag-asawa ang sarili nila, hindi na kailangang manatili pa ako. Tumingin sa akin si Carding, namumula ang kanyang mga mata.
Hindi na siya nagtanong pa, tumango na lamang siya. Kung pagod ka na, sumandal ka muna sa upuang iyan at umidlip. Ayos lang ako dito. Sige. Makalipas ang 5 araw, na-discharge sa ospital si Carding at hinatid kaming mag-asawa ni Diego pauwi. Paparating na ang malamig na panahon sa Bulacan. May hamog sa umaga. Makalipas ang 2 linggo, umuwi si Anton mula Manila para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Mag-isang umuwi si Anton, hindi kasama si Patricia. Iniwan naman ni Anton si Tommy sa daycare sa buong araw. Umupo at nakipag-usap si Anton kay Carding ng kalahating oras, pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni na Diego at Elena para mananghalian. Ang bahay ni na Elena ay 300 metro lang ang layo mula sa amin. Hindi na ako sumunod, hinayaan kong mag-usap silang magkakapatid ng sarilinan. Kinagabihan, bumalik si Anton sa bahay namin para matulog at kumain ng hapunan kasama naming dalawa. Pagkatapos kumain, umupo si Anton kasama ko sa unahan ng bahay. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, kaming mag-ina ay uminom ng saa. Mapanimula niya. Bakit, anak? Kinwento po sa akin ni Elena kanina. Ano po ang sinabi ng asawa ko kay Elena noong anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo noong 1 taon? Hindi ako nagsalita, nagbuhos ako ng karagdagang saa. Alam niyo po ba, ma? Alam ni mama. Kinwento sa akin ni Diego noong hinatid niya ako pauwi. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tinupad ni mama ang usapan namin ni Diego. Pinakiusapan niya akong huwag sabihin sa iyo dahil ako ang biyenan. Pinapanatili ko ang pwesto ko bilang biyenan. Ang isyu ng asawa mo at ng kapatid mong babae, hinayaan kong ikaw na mismo ang makaalan. Uminom ng tsaa si Anton at natahimik ng ilang sandali, ma. Nabasa ko na po ang kwaderno ng gastusin na iniwan ninyo sa mesa. Oh, 14 na buwan po kayong nagabono ng 2,000. Ang pambili ng gatas ni Tommy ay umabot ng 3,000. Hindi po ito alam ng asawa ko. Hindi ko rin po alam. Akala ng asawa ko ay sapat na ang 4,000 binibigay ko. Ang 4,000 ay sapat para kay mama, ang 2,000 ay ibinagdag ni mama para sa apo ko. Umiinom ng gatas ang apo ko kaya inabunuhan ko. Wala namang dapat kwentahin doon. Yumuko si Anton, lumamig na ang saa sa kanyang kamay ngunit hindi niya ito ininom. Ma, napapaisip po ako, ang sahod po ng asawa ko ay 32 Ts, bakit buwan-buwan ay may sobra siyang higit sa 10,000 na ipinapadala sa Batangas? Ikaw na ang mag-isip niyan. Hindi alam ni mama ang sahod ng asawa mo. Hindi na makikialam si mama sa pera ninyong mag-asawa. Tumango si Anton. Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan kong si Anton mismo ang makaalam. Umuwi si Anton ng Manila noong Linggo ng gabi. Nakatayo ako sa gate at tinitingnan ang sasakyan niya hanggang sa mawala ito sa likod ng puno sa bungad ng barangay. Makalipas ang 2 linggo, tumawag sa akin si Elena. Pabulong na nagsalita si Elena sa telepono. Ma, kakatapos lang pong tumawag ni Kuya Anton. Nalaman daw po niyang itinatago ni Ate Patricia ang totoong sahod niya. Ang totoong sahod niya ay 50,000. Nakita niya sa banking app ni Ate Patricia na nakalimutan niyang i-log out sa iPad na ginagamit nila. Tumango ako, wala akong sinabi kay Elena, sinabihan ko lamang siya. Huwag mong ipagsabi kahit kanino, hayaan mo ang kuya mo na ayusin iyan. Opo, ma. Nang gabing iyon, tumawag sa akin si Anton, ma. Alam ko na po. Ang sahod ng asawa ko ay 50,000 at hindi 32,000. Itinago niya po sa akin ito ng 4 na taon simula nang ipanganak si Tommy. Natahimik ako. Pinakinggan ko ang paghinga ni Anton sa telepono. Ma, nang kumprontahin ko po ang asawa ko, isang tanong lang ang tinanong ko. 50. Tibon ba o 32p ang sahod mo? Nagpaligoy-ligoy ang asawa kung ang ilang sandali bago siya umamin. Nanahimik po ako ng 30 segundo. Sinabi ko sa kanya na salamat sa pagsasabi ng totoo. Ngayong gabi, sa sala ako matutulog. Anton, opo, huwag kang magpadalos-dalos sa pakikipaghiwalay. 5 taon na kayong mag-asawa at nandiyan si Tommy, pag-isipan mong mabuti, hindi ka inuudyukan ni mama. Opo, nag-iisip din po ako. Pero pakiramdam ko po ay hindi na talaga kami pwedeng magsama. Ikaw na ang magdesisyon. Ibinaba ni Anton ang telepono. 2 buwan ang lumipas, pinadalhan ni Anton si Patricia ng temporary separation papers. Pumirma si Patricia. Umuwi siya sa Batangas para tumira kasama ng kanyang sariling ina habang naiwan kay Anton ng kondo sa Pasig. Kapag araw ay nasa daycare si Tommy, sa gabi naman ay kasama ng kanyang ama. Makalipas ang 1 buwan, sinabi ni Anton na hindi niya na kayang asikasuhin ng mag-isa.
Masyado siyang busy sa city at wala siyang kamag-anak sa Manila, kaya iuuwi niya muna si Tommy sa probinsya kasama kong ang 6 na buwan. Hihintayin na lang pumasok si Tommy sa malaking preschool bago siya ibalik sa Manila. Pumayag ako. Pumayag din si Cariding. Umuwi si Tommy sa Bulacan noong ika-12 ng buwan, 3.5 taong gulang na siya noon. Dala niyang isang Doraemon na backpack, 2 pares ng bagong damit at isang maliit na laruang sasakyan. Pagpasok niya sa Getty, tiningnan niyang puno ng langka. Lola, may bunga po ba ang punong ito? Mayroon, apo. Pagsapit ng Hunyo ay magkakabunga ito. Pipitasin ni Lola para makain mo. Nasaan po si Lolo? Nasa taniman ng dalanghita si Lolo mo. Puntahan mo siya roon. Tumakbo si Tommy ng mabilis, nakalimutan ang kanyang backpack. Nakalimutan din ako. Tumakbo siya papunta sa taniman ng dalanghita habang tinatawag ang lolo niya. Sa 6 na buwan ni Tommy sa probinsya, hindi ko na kailangang magkwento ng mahaba. Bumigat siya ng 2.5 kilo. Umitim ang balat at may maliit na gasgas sa kamay dahil sa pag-akyat sa puno ng bayabas. Marunong na siyang tumawag ng manok, marunong na siyang kumuha ng itlog sa pugad at kaya na niyang kumain mag-isa gamit ang kutsara ng hindi sinusubuan. Sa Manila, sinusubuan pa rin ni Patricia si Tommy kahit 3 taong gulang na. Alam kong ang pinakamalaking pagbabago sa apo ko ay ang pagkain niya. Magana siyang kumain. Nakakadalawang mangkok siya ng kanin. Kumukuha siya mag-isa ng sinayang na isda at kumakain din siya ng ginisang kangkong na may bawang. May araw na pagkatapos niyang kumain, tiningnan niya ang mangkok niya at sinabing, "Lola, mas masarap po ang kanin sa probinsya kaysa sa Manila." Napangiti si Carding habang isinusubo ang huling kanin. Mas masarap talaga ang kanin sa probinsya, apo. Isang beses nagtanong si Tommy tungkol sa kanyang inapagkaraan ng 3 linggo. "Lola, nasaan po si Mama? Nasa Batangas ang mama mo, apo." Inalagaan niya ang lola mo sa tuhod dahil sumasakit ang paa niya. "Mahal po ba ako ni Mama?" Natigilan ako ng kalahating segundo at hinaplos ang ulo ni Tommy. "Oo, apo, mahal ka nga mama mo. Inalagaan lang niya ang lola mo. Kapag ayos na, uuwi rin siya." Opo, hindi na nagtanong pa si Tommy. Nang sumunod na buwan, tumawag si Patricia kay Tommy. Ibinigay ko ang telepono. Hindi ko masyadong narinig kung ano ang sinabi ni Patricia. Sumagot si Tommy habang nakikinig, "Opo ma, malakas po ako. Kumakain po ako kasama sina lolo at lola. Pumitas po ako ng dalanghita. Ang tamis po ma, gusto niyo po ba?" Patuloy na nagsalita si Patricia at paulit-ulit na tumango si Tommy, "Opo. Umuwi po kayo dito sa Bulacan para bisitahin ako. Magluluto pong lugaw na may munggo si Lola." Ibinalik sa akin ni Tommy ang telepono. Pinatay ni Patricia ang linya. Hindi kailanman umuwi si Patricia sa Bulacan para bisitahin ang kanyang anak sa loob ng 6 na buwan na pananatili ni Tommy sa probinsya. Nag-text si Patricia kay Anton na kailangan pa niyang alagaan ang mama niya at hindi pa niya ito maiwan. Matapos ang knee replacement ng mama ni Patricia, mabagal ang pagaling nito at nahihirapang maglakad. Kinailangan ni Patricia na magbitiw sa kanyang trabaho sa Laguna, kaya nawala na ang sahod niyang 15,000 kada buwan. Nakanap si Patricia ng trabaho sa Batangas bilang accountant sa isang kumpanyang pataba. May sahod na 24. Tiban na sapat lamang at walang natitira. Narinig ko kay Anton, "Ma, nahihirapan na rin po ang asawa ko. Pareho na kayong naghihirap. Kanya-kanya na po tayong dusa. Wala po akong masabi." Tumango si Anton. Hindi humingi sa akin ng tawad si Anton para sa kanyang asawa. Alam ni Anton na hindi magpapatawad ang ina niyang ito, kaya hindi na siya namilit pa. Pagsapit ng Agosto, malapit nang pumasok si Tommy sa preschool. Tumawag sa akin si Anton at sinabi kung kailan niya susunduin ang bata pabalik sa Manila. Sasama rin si Patricia kay Anton pauwi ng Manila para sunduin siya. Pumayag ako. Isang araw bago ang pagsundo, tumawag sa akin ang aking balay sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon. Kinuha ko ang telepono, hindi ko alam kung bakit siya tumawag. "Balay, ako nga ito, Balay, ako ang ina ni Patricia. Humihingi ako ng tawad sa iyo." Hindi ako kumibo, hawak ko ang telepono at nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang pagiging masama ng ugali ni Patricia ay dahil sa maling pagpapalaki ko. Kaisa-isa namin siyang anak. Kaya spoiled siya sa amin ng asawa ko mula pagkabata. Kahit nang mag-asawa siya ay hindi ko siya naturuan ng maayos. Patawarin mo na sana siya. Kahit ako na lang ang kagalitan mo. Natahimik ako ng ilang sandali. "Bale, hindi ako galit sa iyo.
Matatanda na ang mga anak natin, pananagutan na nila ang sarili nila, huwag mong akuin ang lahat ng kasalanan. Tutuparin ko ang salita ng isang matanda, hindi ako naninisi. Balae, bukas ay babalik si Patricia diyan sa Bulacan para sunduin ang apo ko. Payagan mo naman sana siyang makapasok sa loob ng bahay para uminom ng tubig. Buong gabi siyang umiyak kagabi. Natatakot siyang tawagan ka, Balae. Hindi ko siya papapasukin sa loob ng bahay. Ngunit bubuksan ko ang gate, apo ko si Tommy at ibibigay ko siya sa ina niya. Ngunit sa loob ng bahay ko, hindi ko aanyayahan ang dati kong manugang na pumasok. Natahimik ang balay kong ang ilang sandali. Opo, Balay. Salamat dahil hindi kayo nagsalita ng masama sa akin. Balay, mag-ingat kayo sa kalusugan ninyo. Sige, ibinaba ko ang telepono at pumunta sa bakuran. Patuloy sa pagtatabas ng kawayan si Carding sa unahan ng bahay gaya ng dati. Sinong tumawag sa iyo? Ang Balay natin mula Batangas. Oh, anong sinabi niya? Humihingi siya ng tawad. Sabi niya payagan ko raw pumasok sa bahay para uminom ng tubig si Patricia bukas pag-uwi niya para sunduin si Tommy. Anong sinagot mo? Sabi ko hindi ko siya papapasukin sa bahay, sagit lang, at ibibigay ko si Tommy sa kanya. Tumango si Carding at walang sinabi, ipinagpatuloy niya ang pagtatabas. Kinabukasan ng 8:00 ng umaga, tapos nang magbihis si Tommy at nakasuot na ng Doraemon backpack. Sa loob ng backpack ay may 2 pares ng bagong damit, isang comic book na binili ni Carding at isang kahon ng pulvoron. Ibinigay ko kay Tommy ang papel na bulaklak na dilaw. Ang bulaklak na ginawa niya bilang regalo sa akin noong kaarawan ko sa Manila noong 1 taon. Itinago ko ito sa loob ng diary niya. Naibalik ko na kay Anton ang kwaderno, pero ang bulaklak ay itinabi ko. Kinuha niya ito at ngumiti. Itinago po ito ni Lola para sa akin, para po maalala niyo ako. Binibigay ito ni Lola para hawakan mo. Kapag nalulungkot ka, tingnan mo ang bulaklak para maalala mo si Lola. Tumango siya. Ipinasok ang bulaklak sa maliit na bulsa ng kanyang backpack. 9:30, narinig ang tunog ng sasakyan sa harap ng gate. Sina Anton at Patricia, minamaneho ni Anton ang sasakyan habang nakaupo sa tabi niya si Patricia. Tumingin ako sa salamin ng bintana sa sala. Nakita ko si Patricia na nakasuot ng puting blusa, nakapusod ang buhok, walang makeup at halatang pumayat. Hindi ako lumabas agad. Hinayaan ko muna sina Anton at Patricia na tumayo sa gat ng kalahating minuto. Saka pa lang ako lumabas. Hawak ko sa isang kamay ang pamunas ng kamay. At hawak ko naman sa kabilang kamay ang isa pang papel na bulaklak na dilaw. 2 ang bulaklak na iyon, kay Tommy ang isa at sa akin ang isa. Bahagya ko lamang binuksan ang gate, sapat lang para makadaan ang isang tao. Naunang pumasok si Anton at yumuko para bumati. Ma, pumasok ka na sa loob. Nasa loob ang papa mo. Pumasok si Anton at lumingon ako kay Patricia. Nakatayo si Patricia sa labas ng gate, nakayuko, magkahawak ang 2 kamay sa tapat ng kanyang tiyan. At sa kanyang kanang kamay ay may hawak na isang pulang sobre. Ma, humihingi po akong tawad. Alam ko pong nagkamali ako. Payagan niyo po akong pumasok para uminom ng tubig kahit saglit lang po. Tapos ay susunduin ko na si Tommy, Patricia. Opo, ma. Hindi ka iimbitahin ni Mama na pumasok sa bahay na ito. Dito lang tayo sa labas mag-uusap. Mas lalong napayuko si Patricia. Lumuhod si Patricia, lumapat ang kanyang 2 tuhod sa sementong may lumot. Ma, patawarin niyo po ako. Humihingi po ako ang tawad. Ma, 4 na beses ko po kayong ininsulto. 14 na buwan po akong naging manhid. Noong nilalagnat si Tommy, naligo po ako at hindi tumulong sa pag-alaga. Noong nakatulog po kayo sa upuan sa kusina. Hindi ko po kayo ginising. Patawarin niyo po ako, ma. Wala akong sinabi. Pinanood ko si Patricia na nakaluhod sa loob ng 2 segundo, pagkatapos ay binuksan ko ng mas maluwag ang gate. Hinawakan ang kanyang siko at inalalayan ko siyang tumayo gamit ang aking kanang kamay habang hawak ng kaliwang kamay ang papel na bulaklak. Patricia, tumayo ka. Hindi mo kailangang lumuhod sa tapat ng gate ng kahit kaninong bahay. Tumayo si Patricia at inabot ang pulang sobre sa akin. Ma, may inabot po ako sa inyo, 20,000 po ito. Ma, hindi kukunin ni Mama ang pera mo, itabi mo yan para kay Tommy. Nandito ang lolo Carding mo, kami na ang bahala sa aming sarili. Kinuha pabalik ni Patricia ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Ma, papatawarin niyo po ba ako? Tiningnan ko si Patricia at nagsalita ng mabagal, hindi malakas, at walang halong galit. Patricia, hindi kita sinisisi, pero hindi rin kita pinapatawad. Magkaiba ang 2 bagay na iyon.
Hindi kita sinisisi dahil ikaw ang ina ni Tommy. Kung sisisihin kita, mahirapan ang apo ko. Ngunit hindi kita pinapatawad dahil inulit mismo ni Tommy ang eksaktong sinabi ng ina niya. 3 taong gulang pa lang siya ay kabisado na niya iyon. Kapag 5 taong gulang na siya, may intindihan na niya. Kapag 10 taong gulang na siya, uulitin niya ito. Hindi ko makakalimutan ang linyang iyon. Hanggang sa mamatay ako, maalala ko pa rin ito. Napayuko si Patricia at tahimik na umiyak. Sakto namang patakbong lumabas si Tommy sa gate, suot ang kanyang backpack habang nakasilip ang papel na bulaklak sa maliit na bulsa. "Mama!" Niyakap ni Tommy ang binti ni Patricia at yumuko si Patricia para yakapin ang kanyang anak. Umiyak ng malakas si Patricia. Lumingon sa akin si Tommy. "Lola, alis na po ako, babalik po ako sa weekend. Huwag niyo pong kalimutang magluto ng lugaw na may munggo." Ngumiti ako, tumango ako. "O, natatandaan ni Lola. Magpakabait ka sa school. Sa weekend ipapahatid ka sa papa mo at magluluto si Lola ng lugaw." Lumabas ng gate si Tommy. Sumunod din si Patricia. Sumunod din palabas si Anton mula sa loob ng bahay. Hindi na lumingon si Anton para magpaalam. Tumango lamang siya. Isinara ko ang gate. Tumunog ang lumang kahoy na gate. Ikinandado ko ito. Sumandal ako sa gate, hawak ko pa rin sa aking kamay ang papel na bulaklak na dilaw. Tumingin ako sa bakuran. Nakaupo at patuloy pa rin sa pagtatabas ng kawayan si Karding gaya ang dati. Pumasok ako sa bakuran, umupo sa mataas na hakbangan sa tapat ng pinto na may 2 baitang na semento. Umupo ako sa ibabang baitang at ipinatong ko ang papel na bulaklak sa aking tuhod. Tumingala si Karding at tiningnan ako, walang sinabi at ipinagpatuloy ang pagtatabas. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, "Kumain ka na ba?" "Hindi pa. Nagluto akong sinigang para sana kay Tommy kaso hindi siya umabot. Tayo na lang ang kakain." Sige. Hindi siya nagtanong tungkol kay Patricia. Hindi rin ako nagkwento. 40 taon na kaming mag-asawa. Hindi na namin kailangang magkwento. Namukhaw po lang ako roon hanggang tanghali, hindi ako umiyak. Sa unang pagkataon matapos ang halos 1.5 taon, nakaupo ako ng tahimik sa loob ng 1 oras nang hindi umiiyak. Kung may magtatanong sa akin kung bakit hindi ko pinatawad ang manugang ko, ang isasagot ko, ang pagpapatawad ay ipinapaubaya na sa Diyos. Ako ang biyenan at may isa lang akong pananagutan. Ang hindi hayaang lumaki ang aking apo sa isang bahay kung saan ang kanyang ina ay tinatratong maliit na bagay lamang ang ginagawang paglulutong kanyang lola. Minsan nang inulit ng apo ko ang sinabi ng kanyang ina at umalis ako upang hindi na niya ito maulit sa 2 pagkakataon. Sa 3 weekend matapos sunduin ni Patricia si Tommy, iniuwi ni Anton si Tommy sa Bulacan. Hindi sumama si Patricia. Pagpasok ni Tommy sa gate, tumakbo siya sa taniman ng dalanghita para hanapin ang lolo niya. Nakatayo ako sa kusina at nagluto ng isang malaking kaldero ng lugaw na may munggo. Nakakain ang bata ng 3 mangkok at iyon ang bahagi ng kasiyahan ko. Ang magluto ng lugaw na may munggo para sa apo ko tuwing dulo ng linggo, ito ang aking pinapanatili, walang sinisisi, walang pinapatawad. Pinapanatili ko lang. Mga tito at tita, napakinggan niyo na po ang buong kwento ni Lola Teresa. 41 taon siyang nagturo, 68 taong gulang, may pensyong 8,400. Lumuwas ng Manila para mag-alaga ng apo sa loob ng 14 na buwan, natulog sa Buddaga. Nag-abono ng 2,000 buwan-buwan para sa gatas. Pinagalitan dahil nakalimutang magsaing pagkatapos magpuyat buong gabi sa pagbuhat sa nilalagnat na apo. Hanggang sa huli ay tahimik na nag-impake ng maleta pabalik sa probinsya. Walang pumatak na luha at walang ni isang salita ng paninisi. Marahil may magsasabing ang tanga naman ni Lola Teresa kung bakit hindi siya nagsalita, bakit hindi nanisi o humingi ng hustisya. Ngunit pag-isipan niyo, kung nakipagtalo ba si Lola Teresa, kung gumawa siya ng eskandalo, kung naningil ba siya ng pera, may mangyayari ba? Makakakuha lang siya ng isang pilit na paghingi ng tawad mula sa manugang, ilang buwang katahimikan at babalik ulit sa dati. Lalaki pa rin si Tommy sa isang bahay kung saan tinuturing ng sarili niyang ina ang biyenan bilang isang walang bayad na kasambahay. Makakabisado pa rin ni Tommy ang mga sinasabi ng kanyang ina at ulitin ito sa ibang tao. Pinili ni Lola Teresa ang ibang paraan. Umalis siya. Pinanatili ang kanyang dangal. Tinupad ang pangako bilang nakatatanda. Hindi nanisi at hindi rin nagpatawad. Pinanatili lamang niya ang pananagutan niya.
Ang magluto ng lugaw na may munggo para sa apo tuwing weekend, sapat na iyon. Paano naman ang manugang? May parusa ba kay Patricia? Wala pong parusa mula sa kahit kanino. Walang abogadong kakatok, walang pulis na aresto. Walang netizen na magka-cancel sa kanya. Tanging ang batas ng buhay ang umayos sa lahat. Ibuhos man ni Patricia ang lahat ng pera para sa knee replacement ng kanyang ina. Sa huli, ay kinailangan din niyang iwan ang kanyang trabaho para bumalik sa Batangas at alagaan mismo ang kanyang ina. Mula sa sahod na 15,000 ay bumaba sa 25,000 ang asawa ay nakipakiwalay. At 6 na buwang hindi tinawag ng anak na mama. Ito po ang karma, hindi na kailangan ng parusa ng Diyos. Ang buhay na mismo ang magpaparusa. Ang kwentong ito ngayong gabi ay hindi para magalit kayo sa isang manugang. Ang kwentong ito ay para pagnilayan natin sa loob ng sariling bahay, sa ating sariling pamilya, kung mayroon bang natutulad kay Lola Teresa. Mayroon bang katulad ni Patricia? Mayroon bang katulad ni Anton, na kahit alam ay nananahimik lamang at walang ginagawang pagtatanggol? Ang mga piyenan ay mga magulang din. Ang ina man o ampon ay parehong nahirap at nag-aruga sa ibang tao na naging kapamilya nila. Ang mangkok ng kanin na niluluto ng isang lola para sa kanyang apo ay hindi lang simpleng gawain sa kusina. Ito ay pagmamahal na hinubog ng 40 taon ng karanasan. Huwag na nating hintaying lumaki ang ating mga anak bago nila maintindihan. Huwag nating hayaang tahimik na mag-impake ng maleta at umuwi sa probinsya ang ating biyenan bago natin basahin ang kwaderno ng mga abono sa gatas sa loob ng 14 na buwan. Sa buhay natin, ang pagiging manugang ay isang pagpapala, ang pagiging biyenan ay may pananagutan. Kapag parehong ginagampanan ng tama, mananatiling tahimik at payapa ang pamilya. Kung ang kwentong ito ay nakatunaw ng inyong mga puso at nagpaalala sa inyong biyenan, sa inyong sariling ina, o sa isang manugang na naging mabuti sa inyo, humihingi po ang channel namin ng isang like para sa video na ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel ng Kwentong Panggabi para gabi-gabi ay may kwento kayong mapapakinggan bago matulog. Pindutin din po ang maliit na bell button para ma-notify agad kayo tuwing may bagong kwento ang aming channel. Sa comment section, ibahagi niyo po sa amin kung may kwento rin bang nangyari sa pamilya ninyo na katulad ng kay Lola Teresa. May kamag-anak ba kayo na kinailangan ding umalis ng tahimik gaya ng nangyari sa kwento? Binabasa po ng channel namin ang bawat comment at malay niyo, baka ang inyong kwento naman ang maging pamagat natin bukas ng gabi. Nagpapaalam po ang channel ng Kwentong Panggabi at hanggang sa muli nating pagkikita sa kwento natin bukas ng gabi. Good night po at matamis na panaginip sa inyong lahat. At sa napagising ninyo bukas ng umaga ay mas maging magaan na ang inyong pakiramdam.